Noong una, ang napansin lang ni Lira ay ang paglipat ng susi sa altar. 3 taon na mula nang mamatay ang lola niyang si Mamang Selly, at wala nang sino man sa bahay ang tunay na nagdarasal doon maliban kay Tita Belen tuwing undas at tuwing may kailangang hilingin ng palihim. Pero ang maliit na kahong tanso na kinasasalansanan ng lumang rosaryo ay nanatili sa iisang pwesto sa tabi ng larawan ng Santo Niño, at ang susi mahaba, maitim na ang ngipin sa kalumaan. May kupas na pulang sinulid sa butas ng ulo, ay laging nakapatong sa mismong ibabaw ng puting crochet doily na hindi man lang nalalabhan ng maayos dahil bawal daw galawin. Hindi iyon mahalaga sa ibang tao. Sa bahay nila, maraming bagay ang hindi mahalaga hanggat wala pang umaamin na may kahulugan pala. Pero nang gabing iyon, pag-uwi niya mula sa munting accounting office sa bayan, nadatnan niyang ang susi ay wala sa ibabaw ng doily at nasa likod na ng frame ng lumang family portrait, tagong-tago sa paraang hindi aksidente, para bang may kamay na biglang nahiya sa sarili nitong ginawa, hindi niya agad hinawakan. Tumayo lang siya sa tapat ng altar, hawak ang supot ng pandesal na medyo mainit-init pa, at tinitigan ang anino ng frame sa dingding. Ganoon si Lira sa halos lahat ng bagay, bago kumilos, inuunahan muna ng pakiramdam. Sa kusina, naririnig niya ang marahang kalansing ng sandok at kawali. Si Tita Belen ang tunog na iyon, mabilis magluto pero mabagal ang buntong hininga. Sa sala, bukas ang telebisyon ng walang nanonood, may game show, may nagtatawanan, ngunit sa bahay nila ang ingay mula sa TV ay parang isa lang paraan para hindi marinig ang mas totoo. Dumating ka na pala, sigaw ni Tita Belen nang hindi lumalabas ng kusina. Nabili mo yung toyo? Oo, sagot niya, at hindi niya alam kung bakit hindi niya sinabing, Tita, sinong naglipat ng susi? Ang totoo, hindi naman niya ugaling magtanong sa mga bagay na parang alam na ng lahat ang sagot maliban sa kaniya. Simula pagkabata, may kakaibang anyo ng kabaitan sa bahay nila. Pinapakain ka, pinapaaral ka kahit kaunti, hindi ka pinapagalitan ng malakas sa harap ng bisita. Pero may kapalit iyong anyong maamo, huwag kang masyadong mausisa. Ang linyang madalas sabihin ni Nanay Fe, ina niyang si Fe, ay hindi lahat ng alam ay nakabubuti. Bata pa lang siya, nang mapansin niyang ang pangungusap na iyon ay hindi talaga pangaral kundi pader. Kaya noong gabing iyon, nilapag niya ang pandesal, ibinaba ang bag sa silya, at saka lamang dahan-dahang ibinalik ang susi sa dating pwesto na parang wala siyang napansin. Nang dumating si Nanay Fe mula sa patahian kung saan siya namamasukan, may amoy siyang plansa at downy, may konting pawis sa batok na lagi niyang tinatago sa panyo. Hindi na bata ang nanay niya pero hindi rin matanda sa paraang pinapayagan ang pagod. Ang mukha nito ay iyong mukhang sanay magtimpi hanggang maging ugali ang hindi paghingi. Kumain silang 3 ng adobong sitaw at tuyong galunggong. Habang naghahain si Tita Belen, napansin ni Lira na hindi nito magawang tumingin ng tuwid kay Nanay Fe. Parang may mali sa timpla ng asin o sa lagay ng ilaw, basta may bahagyang sabit sa simpleng pag-abot ng mangkok, sa paghila ng upuan, sa pagbanggit ng bayarin sa kuryente. Ang ganitong mga sabit ay maliit lamang kung hindi ka sanay mabuhay sa pagitan ng mga disinabi. Pero si Lira, na lumaking halos binubuo ng mga iyon, ay marunong makiramdam sa bahay na parang tao rin. At sa gabing iyon, ang bahay nila ay may iniingatang kaba, hindi iyon nawalan sa isip niya kinabukasan, at sa sumunod pa. Sa opisina, habang nagtatype siya ng resibo at nag-aayos ng payroll ng maliit na hardware sa kanto, bumabalik sa kaniya ang hitsura ng susi sa likod ng frame. Sa tanghali, habang kumakain siya ng baong ginisang munggo sa pantry kasama si Joe, ang katrabaho niyang mahilig magkwento tungkol sa kasal ng iba at hiwalayan ng iba pa, napansin niyang hindi siya makasabay sa usapan. Uy, parang may iniisip ka, sabi ni Joe, subo ang chicharon. Wala, sagot ni Lira, na siyang salitang madalas niyang ginagamit kapag meron talaga. Baka pagod ka lang. Siguro, hindi iyon lubos na kasinungalingan. Pagod siya, pero hindi sa trabaho. Pagod siya sa paraan ng pamumuhay na laging may puwang para sa duda, ngunit walang upuan para rito. Nang gabing iyon, mas maaga siyang nakauwi. Bukas ang pintuan ng bahay, sa loob ay tahimik, mas tahimik kaysa karaniwan. Ang telebisyon ay patay, ang bentilador sa sala ay umiikot ng may mahinang ungol, at sa mesa ay may mga nakapatong na plastik ng grocery na hindi pa naililigpit. Tita, tawag niya. Walang sumagot. Mula sa kwarto ni Tita Belen, may boses na pigil. Hindi sigawan, hindi rin iyak, pero boses ng mga taong umaasang hindi maririnig. Huminto si Lira sa tapat ng pinto na bahagyang nakasingit lang. Hindi pwedeng paulit-ulit na lang, sabi ni Tita Belen, mahina pero matigas. Kung nakita niya, sumunod ang mas mahinang boses ni Nanay Fe,
halos punit na sa kababaan. Hindi niya nakita. Ibinalik ko na. Nagsimulang tumibok ng mas mabilis ang dibdib ni Lyra. Hindi dahil sa malaking revelasyon kundi dahil biglang nagkaroon ng hugis ang kutob. Kahit na, dapat tinapon na yan noon pa. At anong sasabihin natin kapag hinanap? Sino ba ang maghahanap? Patay na ang may-ari niyan. May mahabang katahimikan pagkatapos noon. Iyong katahimikang hindi kawalan ng salita, kundi pagsukat kung hanggang saan pa pwedeng magsabi. Ate, sabi ulit ni Tita Belen. At kakaiba ang tunog ng salitang iyon dahil bihira niyang tawagin ng ganoon si Nanay Fe kapag silang dalawa lang. Matagal na, baka dapat, huwag. Mabilis ang putol ni Nanay Fe at may kung anong matagal ng takot sa iisang pantig na iyon. Hindi na mababawi ang ginawa, hindi ko sinasabing bawiin, sinasabi ko lang na, Belen. Mas marahan na ngayon ang boses ni Nanay Fe at iyon ang mas nakakatakot. Tigilan mo na, umatras si Lyra nang hindi niya namamalayan. Narinig niya ang sarili niyang paghinga na tila masyadong malakas sa pasilyo. Hindi siya nahuling nakikinig, wala ring pumigil sa kaniya. Pero buong gabi, habang naghuhugas siya ng pinggan, at si Tita Belen naman ay nagtitipid sa sabon na para bang kasalanan ang bula, pakiramdam ni Lyra ay may bahagyang nagbago sa paraan ng pagtingin nila sa isa't isa, kahit walang umaming may alam. Sa hapag, si Nanay Fe ay hindi mapakali sa kutsara. May sumahod ka na, tanong nito, sa Biyernes pa. May darating na maniningil ng tubig. Makakahiram ako kay Joe, kung kulang. Wag na. Mabilis iyon, masyadong mabilis. Parang hindi tungkol sa tubig ang sagot. Tiningnan siya ni Nanay Fe sa unang pagkakataon ng tuwid, at napansin ni Lyra ang hindi pantay na ilalim ng mata nito, parang matagal nang kulang sa tulog. Noon niya unang naisip ang isa pang bahagi ng usapang narinig niya, kung nakita niya. Hindi kaya tungkol sa susi lang, hindi kaya tungkol sa kung ano ang binubuksan nito. Sa bahay nila, may lumang aparador sa kwarto ni Mamang Selly na matagal nang ginawang imbakan ng mga kumot, sirang electric fan, lumang school projects, at mga plastik na ayaw itapon ni Tita Belen dahil magagamit pa. Doon, sa pinakailalim, may isang munting pinto sa loob na parang locker, at ilang beses na ring natanong ni Lyra noong bata siya kung bakit iyon laging nakasara. Mga papel lang ng matanda, sagot noon ni Nanay Fe. Mga papel na hindi pambata. Kalaunan ay tumigil na siyang magtanong, hindi dahil nawala ang kuryosidad, kundi dahil natutunan niyang ang paulit-ulit na pagtatanong ay hindi nagpapabukas ng pinto sa bahay nila. Nagpapakapal lamang ito ng hangin. Subalit simula nang marinig niya ang usapan sa kwarto, para bang may dahan-dahang sumisikip sa loob niya tuwing napapadaan siya sa lumang aparador. Hindi naman siya mapusok. Hindi siya iyong tipo ng babaeng naghahalungkat ng gamit ng iba sa unang kutob pa lang. Marami siyang pinapalagpas sa buhay, marahil sobra pa, ngunit may mga sandaling ang pagpipigil ay nagmumukhang pakikipagsabwatan sa sariling pagkalito. Dumating ang linggo at gaya ng dati, nagsimba silang tatlo sa umaga. Sa simbahan, napansin niya na habang nakayuko si Nanay Fe sa pagdarasal, ay hindi nito sinasara ng lubos ang mga mata, parang may binabantayan pa rin kahit nasa harap na ng altar. Si Tita Belen naman ay sobra ang pagkanta sa himno, hindi sa ganda kundi sa lakas, na para bang kung sasabayan niya ng tama ang lahat ng tugon ay magiging maayos ang naliligaw sa loob niya. Pag-uwi nila, dumaan sila sa palengke. Bumili si Tita Belen ng kalahating kilo ng manok at ilang talong, si Nanay Fe ng murang tela mula sa ukayan na baka pwedeng gawing pambahay, at si Lyra ng 10 pisong yelo sa sako dahil mainit. Sa jeep pa uwi, sumakay sa tapat nila ang isang babae na mga nasa 50, maayos ang lipstick, may dalang leather bag na hindi pangkaraniwan sa ruta nilang iyon. Nang tawagin nito si Nanay Fe sa pangalan Fe, parang biglang lumiit ang loob ng jeep. Napalingon si Nanay Fe, at sa mukha nitong bihirang magpakita agad ng kahit ano, lumitaw ang isang ekspresyong hindi agad na pangalanan ni Lyra. Hindi gulat lang, hindi takot lang. Parang pagkilala sa bagay na matagal nang iniiwasan, at ngayon ay umabot na sa tabi mo kahit hindi mo inimbitahan. Mila, sabi ni Nanay Fe, halos walang boses. Ikaw pala yan. Umupo ang babae ng bahagyang nakangiti, pero ang ngiting iyon ay iyong may sariling iniingat. Ang tagal, sabi nito, akala ko hindi na kita makikita rito, bihira naman ako lumabas. Mukha nga. Tumigil ito, saka tumingin kay Lyra. Anak mo? Bago pa makasagot si Nanay Fe, si Tita Belen na ang sumagot. Oo, mabilis. Masyadong mabilis din. Tumingin ang babaeng si Mila kay Lyra nang hindi naman bastos, pero may bigat ang mata niya. Kamukha mo. Sabi niya. Tapos tila nagbago ang isip at hindi tinapos. Nagtatrabaho ka na? Tanong niya kay Lyra. Opo.
Saan? Sumagot si Lira, at sa simpleng palitan na iyon ay ramdam niyang hindi trabaho ang gustong malaman ng babae. May sandaling tumahimik ang lahat dahil huminto ang jeep sa masikip na kanto. Nang muling umandar, nagsalita si Mila na tila nagpapatuloy lamang ng ordinaryong alaala. Naalala ko si Tita Selly bigla, ang tibay ng babae na yon, laging may susi sa bewang. Halos hindi gumalaw si Nanay Fe, ngunit nakita ni Lira ang panginginig ng kaliwang hinlalaki nito sa hawak na supot ng gulay. Oo, sagot ni Tita Belen sa halip. Ganon talaga si nanay, may mga bagay siyang alam itago. Mahina lang ang sabi ni Mila, parang sa bintana sinasabi, pero walang ibang maaaring pinatutungkulan noon. Pagkababa nila sa tapat ng bakery, hindi na sumunod si Mila. Nagpaalam ito na parang nagkataon lang talaga ang pagkikita. Ngunit habang naglalakad sila pauwi, walang nagsasalita. Si Tita Belen ay parang naghihintay na si Nanay Fe ang maunang magbanggit. Si Nanay Fe naman ay nakatingin lang sa daan, na tila kaya niyang pahintuin ang pagdating ng gabi kung hindi siya lilingon. Sino po siya? Tanong ni Lira sa wakas. Dating kakilala, sabi ni Nanay Fe. Kakilala saan? Maya-maya na. Iyon ang sagot na pinakakinamumuhian ni Lira mula sa ina niya, dahil ang ibig sabihin noon madalas ay hindi na talaga. Pagsapit sa bahay, dumiretso si Nanay Fe sa kuwarto at isinara ang pinto. Si Tita Belen naman ay naglinis ng manok sa lababo na para bang may kaaway ito sa bawat paghugot ng bituka. Tita, sabi ni Lira, nakatayo sa may pintuan ng kusina. Sino si Mila? Hindi tumingin si Tita Belen. Sabi na ni ate, dating kakilala. Bakit parang natakot si nanay? Hindi natakot. Ano? Doon lang tumigil ang kamay ni Tita Belen. Pumikit ito sandali bago nagsalita. May mga taong kahit matagal mo nang hindi nakikita. Pagdating nila, bumabalik lahat ng bagay na akala mo na iraos mo na. Hindi iyon sagot, pero mas totoo iyon kaysa sa karamihan ng sinasabi sa bahay nila. Anong bumalik? Tanong ni Lira, at narinig niya sa sariling boses ang pagod, hindi lamang ang panggigipit. Tumingin sa kaniya si Tita Belen, at sa unang pagkakataon ay may hitsura itong gustong magsabi, ngunit hindi alam kung saan magsisimula ng hindi guguho ang kasunod. Lira, sabi nito, mahina, hindi lahat ng tanong, kapag nasagot, gumagaan. Hindi rin naman gumagaan kapag hindi sinasagot. Bumalik si Tita Belen sa paghuhugas, minsan mas ligtas. Umalis si Lira bago pa siya makapagsalita ng bagay na hindi na niya mababawi. Sa kwarto niya, umupo siya sa gilid ng kama at pinakinggan ang mahinang ugong ng kapitbahay na may karaoke kahit tirik ang araw. Naalala niya ang tingin ni Mila, ang pinutol nitong kamukha mo, ang banggit sa susi, ang usapan sa kwarto, at ang lumang aparador ni Mamang Selly. Hindi naman agad siyang nagpasya. Iyon ang nakakainis sa kaniya, kapag matindi na ang loob niyang kumilos, may bahagi pa rin sa kaniya na nagbibigay ng maraming pagkakataon sa iba, bago sa sarili. Hapon na nang makatulog siya sandali sa init, at paggising niya ay may manipis ng liwanag na kulay kahel sa bintana. Tahimik ang bahay. Nang lumabas siya, nakitang si Tita Belen ay nasa likod bahay at si Nanay Fe ay wala sa sala. Mula sa kuwarto ng ina, may mahinang pagbukas-sara ng drawer. Maya-maya, lumabas si Nanay Fe na nakabihis pambahay ngunit may lipstick. Iyong maputlang kayo mangging bihira nitong gamitin. May pupuntahan ka? Tanong ni Lira. Bahagyang natigilan ang ina. May dadaanan lang. Saan? Sa bayan. Kasama si Mila. Hindi sumagot si Nanay Fe agad. Ipinulupot nito ng mas mahigpit ang strap ng bag sa balikat. Bakit mo natanong? Nakita ko mukha mo sa jeep. Matagal bago ito nagsalita. Hindi lahat ng nakaraan kailangang sundan. Pero sinusundan tayo, di ba? Hindi inaasahan ni Lira ang sarili niyang tanong. Lumambot ang mukha ni Nanay Fe, ngunit hindi iyon lambot ng pagsuko, iyon ay lambot ng pagod. Minsan, anak, sabi nito, mas mahirap paliwanagan ang taong mahal mo kaysa sa taong huhusga lang. At saka ito umalis na may sandal lamang, hindi man lang nagpalit ng maayos na tsinelas. Matapos magsara ang gate, ilang segundo lamang ang lumipas bago bumulong si Tita Belen mula sa may likuran. Hindi mo sana siya kinorener, lumingon si Lira. Bakit? Para kailan siya magsasalita, kapag wala nang pwedeng intindihin? Akala mo madali? Hindi ko sinasabing madali, sinasabi kong pagod na akong maging huli. Sumimsim ng hangin si Tita Belen at naupo sa lumang monoblock. Sa dapit hapon, ang mukha nito ay mas mukhang kapatid ni Nanay Fe kaysa tita niya, magkahawig silang pareho ng mga mata kapag hindi nakataas ang depensa. May mga desisyong ginagawa ang matatanda, sabi nito, na akala nila para sa ikabubuti. Pag tumagal,
Hindi na nila alam kung kabutihan pa rin ba yon o duwag lang. Kasali ba ako ron? Lahat tayo kasali sa bahay na to. Hindi ito ang gusto niyang marinig, ngunit may bigat ang pagkakasabi. Tita, sabi ni Lyra, mas mahina na, ano bang nasa loob ng aparador? Namilog ang mga mata ni Tita Belen, hindi dramatiko kundi para lang nahuli sa maling hakbang. Aling aparador? Yung kay Mamang Selly, tumayo ito agad, sinong may sabi sa'yo? Wala, pero may susi. Lyra, ano? Hindi na ipagpatuloy ni Tita Belen ang sermon o pagsaway. Sa halip, lumayo ito at kinuha ang sinampay na tuyo na. Iyon ang sagot. Hindi man hayag, pero sapat para malaman ni Lyra na tama ang kutob niya. Kinagabihan, umuwi si Nanay Fe ng mas gabi kaysa karaniwan. Hindi ito kumain, nagsabi lamang na masama ang pakiramdam at humiga agad. Ngunit sa manipis na dingding ng kwarto, naririnig ni Lyra ang maingat na paggalaw nito, ang tunog ng bag na binubuksan, ng papel na pinapatag, ng drawer na muling isinasara. Halos 2:00 na nang mapuno ang bahay ng katahimikang wala ng laman kundi paghihintay. Dahan-dahang bumangon si Lyra at lumabas. Sa sala, ang ilaw sa altar ay patay. Sa dilim, ang hugis ng lumang family portrait ay tila mas mabigat, umakyat ang kamay niya sa susi nang hindi pa lubos pinagpapasyahan ng isip. Mainit iyon mula sa init ng araw na naipon sa dingding, kahit gabi na. Sandali niya iyong hawak lang, nakikinig kung may uubo mula sa kwarto, may gagalaw na higaan, may babangon. Wala. Ang kahoy ng lumang aparador ni Mamang Selly ay kumunot na sa edad. Nang buksan niya ang malaking pinto ay sumingaw ang amoy ng lumang tela, naphthalene, at kahong karton na ilang tag-ulan ng sumisipsip ng alaala. Bahagyang nanginginig ang kamay niya habang hinahanap ang maliit na bakal na butas sa loob na pinto. Nang maipasok niya ang susi at ikutin, tumunog iyon ng marahan, halos mas magaan kaysa sa inaasahan niya, na para bang matagal nang handa ang kandado sa pagkakataong ito. Sa loob ay hindi ginto, hindi pera, hindi dramatikong ebidensya ng mga pelikula. May 3 brown envelope, isang lumang pitakang babae na kupas na ang lining, at isang maliit na kahon ng alahas na wala ng laman maliban sa isang pares ng hikaw na hindi magkapares. Unang hinawakan ni Lyra ang pitaka. May lumang resibo ng bus mula Cubao, 2 larawan sa ID size ng isang sanggol na hindi niya agad nakilala dahil sa labis na liit, at isang punit na papel na may nakasulat na numero ng telepono na kulang sa huling 2 digit. Ngunit nang buksan niya ang unang envelope, doon siya napaupo sa sahig ng hindi namamalayan. Birth certificate iyon, lumang Xerox, medyo naninilaw. Hindi malinaw lahat dahil luma ang kopya, pero malinaw ang pangalan sa itaas, Lyra F. Santos. Sarili niyang pangalan. Hindi agad niya naunawaan ang mali, dahil sanay siyang basahin ang sarili niyang pangalan sa mga form, sa attendance, sa payslip, ngunit sa susunod na linya, sa lugar ng ama, hindi blanko ang kahon. May pangalang naroon na hindi niya pa kailanman narinig na ikinabit sa kaniya sa loob ng 26 na taon niyang nabubuhay, Ramon V. De La Cruz. Muli niya iyong binasa, marahan, parang baka mag-iba ang titik kapag hindi siya huminga. Sa pangalawang envelope, may isa pang birth certificate. Mas bago ng kaunti ang kopya, pero kaparehong pangalan pa rin ang nakalagay. Ang kaibahan, sa pangalawang ito, blanko ang kahon ng ama, at ang apelido niya ay Santos lamang. Iyong ginagamit niya ngayon, ang apelido ni Nanay Fe. Hindi niya agad naramdaman ang tamang emosyon. Ang unang dumating ay inis, halos nakakatawang inis, dahil 2 papel lang ba talaga ang kailangan para malito ang buong katawan mo sa sariling buhay. Sumunod ang init sa batok. Pagkatapos ay malamig na pakiramdam sa tiyan, saka galit na walang matamaan agad. Hindi niya maalala kailan huling nabanggit sa bahay nila ang tungkol sa tatay niya. Ang opisyal na kwento ay iniwan sila bago pa siya ipanganak, walang pakialam, may ibang pamilya na raw marahil, at mas mabuting huwag nang hanapin. Iyong uri ng kwento na sa umpisa ay mapait ngunit simple, at pag tumagal ay nagiging bahagi na lamang ng sariling pagkakakilala. Parang peklat na hindi mo pinili, pero natutunan mo nang ipaliwanag, kapag may nagtatanong, ngunit heto ngayon ang 2 bersyon ng simula niya. Parehong naka-folder, parehong itinago. Sa pangatlong envelope ay may mga sulat, hindi nakapangalan sa kaniya, kundi kay Fe. Ang unang sulat ay hindi na sealed, at halatang ilang beses nang binuksan. Maganda ang sulat kamay, lalaki marahil, ngunit mas maingat kaysa sa karaniwang sulat ng lalaki. Hindi niya binasa ng buo agad. Nahuli ng mata niya ang ilang linya na tila kusang lumulutang. Hindi ko kayang ilagay sa pangalan ko sa ngayon, hindi pa pwede sa bahay. Pagbigyan mo muna ako, hindi ko kayo pababayaan, lumabo ang paningin niya.
Sa pinakailalim ng envelope ay may larawan, si Nanay Fe, mas bata, payat, nakatayo sa gilid ng dagat na nakasuot ng simpleng bestida. Katabi nito ang isang lalaking maputi ng kaunti, nakapolo. Maaliwalas ang ngiti sa paraang hindi pangkaraniwan sa bahay nila. Iyong ngiting sanay mahalin nang hindi pa sinusuklian ng takot. Hawak nito ang siko ni Nanay Fe na parabang ayaw nitong pakawalan, ngunit marunong magpanggap na magaan lang. Sa likod ng larawan, may sulat kamay, Bolinao, bago ako umalis, R. Hindi sumigaw si Lyra, hindi rin siya umiyak agad, umupo lang siya roon sa sahig sa tapat ng nakabukang aparador, habang ang katotohanan o isang bersyon nito ay hindi pa pumapasok ng buo. Bagkus ay dahan-dahang sumisingit sa lahat ng dati niyang inakalang matibay. Naalala niya ang lahat ng pagkakataong tinanong siya sa school form tungkol sa father's name at sinabing iwan na lang blanco. Naalala niya ang hiya noong grade 5 family day, nang tanungin siya ng advisor kung may a-attend bang guardian at sinabi niyang, nanay ko lang po, saka narinig ang isa pang batang bumulong, wala atang tatay. Naalala niya ang bawat pagsisikap ni Nanay Fe na gawing sapat ang kakapusan. At sa lahat ng alaalang iyon, ngayon ay may bagong tanong na sumisingit, alin doon ang tiisin, dahil mahirap lang kayo, at alin ang tiisin, dahil may nagsinungaling. Ilang minuto o oras siyang nanatili roon, hindi niya alam, hanggang sa mayapak sa pasilyo. Napasara siya agad ng envelope, ngunit hindi na ang locker, tumigil ang yapak sa may pinto. Lyra. Boses ni Tita Belen, pagod at hindi gulat. Para bang matagal na niya itong hinihintay, at ngayong nangyari na. Wala nang puwang para sa pagtataka. Hindi lumingon si Lyra, alam mo palang nandito ako, nagising ako nang marinig ko yung aparador. Bakit hindi mo ako pinigilan? Walang sagot agad. Maya-maya ay lumapit si Tita Belen, ngunit hindi sinubukang agawin ang papel. Dahil siguro, sabi nito, wala na ring saysay. Doon lang tumingin si Lyra, sa dilim, ang mukha ng tiyahin niya ay hindi depensibo, mas masakit nga dahil doon. Ano to? Tanong niya, bagaman malinaw ang papel sa kamay niya. Sino siya? Tiningnan ni Tita Belen ang lumang larawan at saka pumikit. Si Ramon. Sino si Ramon? Ama mo. Sumabog ang katahimikan sa simpleng sagot na iyon. Hindi sigaw, hindi denial, isang tuwid na pangungusap lang, at dahil doon ay mas malupit. Bakit? Bakit hindi ko alam? Halos hindi niya marinig ang sarili niya. Dahil ayaw ni ate. At ikaw sumunod ka lang. Akala ko tama. Akala mo tama. Natawa siya ng maikli at tuyot, parang may napigtal. Tama na burahin ang tao sa buhay ko. Tama na dalawang papel ang meron para sa isang pangalan. Hindi ganong kasimple. Eh ano? Gawing komplikado para mas madaling lunukin. Napaupo si Tita Belen sa paanan ng kama ni Mamang Selly, parang biglang bumigat ang tuhod niya. May pamilya na yung lalaki noon. Hindi legal ang hiwalay, may pera sila, may pangalan, ang ate mo. Saglit itong natigilan at itinama ang sarili. Ang nanay mo, ayaw maging dahilan ng gulo. Nung nabuntis siya, nangako yung lalaki na aayusin daw niya. Pinadalhan siya ng pera ilang beses, tapos nabawasan, tapos tumigil. May mga sulat, may mga paliwanag, hanggang sa wala na. Nung isisilang ka na, si nanay na ang nagdesisyon na wag nang ilagay ang pangalan. Pero bakit may isang certificate na nakalagay? Dahil sa umpisa, naniwala siyang tutuparin, hindi agad nagsalita si Lyra. Sa loob niya, ang galit ay humahalo sa bagay na mas mahirap tanggapin na posibleng hindi puro panlilin lang ang pinanggalingan ng sikreto, kundi halong pag-asa, hiya, at pagkapit sa maling tao, hanggang mapilitan kang magkunwang ikaw na mismo ang pumili ng pagkawala. Alam ba ni nanay na nandito pa to? Tanong niya. Oo. At itinago niya. Oo. Bakit hindi niya sinunog? Tumingin si Tita Belen sa kanya. At sa unang pagkakataon may luha sa mata nitong hindi pa bumabagsak. Dahil may mga bagay kang gustong kalimutan pero hindi mo masunog, kasi kahit kasalanan sila, minsan sila rin ang nagpatunay na minsan may naniwala kang pwede kang piliin. Napakagat si Lyra sa loob ng pisngi. Ayaw niyang maawa, ayaw rin niyang umintindi agad. Ngunit ang kinamumuhian niya sa ganitong mga sagot ay totoo ang mga ito, nang hindi pinapawi ang pinsala. Sino si Mila? Tanong niya pagkatapos. Napatingin si Tita Belen sa pinto, parang baka naroon ang anino ng pangalan. Hipag ni Ramon noon. Siya ang nagdala ng ilang pera dati. Siya rin ang unang nagsabi kay ate na huwag nang umasang iiwan ng lalaki ang pamilya niya. At ngayon, hindi ko alam kung bakit siya bumalik. Iyon ang unang pangungusap ng gabing iyon na tunog totoo at kulang. May iba pa bang hindi ko alam? Tanong ni Lyra, at doon nagbago ang mukha ni Tita Belen.
Hindi man ito umamin, may kumislap na pag-aalinlangan na parang may isa pang pinto sa loob ng isa pang aparador. Ngunit marahil pagod na rin siya, o marahil natakot na baka ang katahimikan ngayon ay mas matalim pa. May mga utang noon, sabi ni Tita Belen sa wakas. Hindi lang kay Ramon umikot ang lahat, nung nawala si nanay, may mga papel na hindi agad na ilabas. May lupa sa Pangasinan na maliit lang naman, pero may alitan sa pangalan. May ilang bayarin na sinalo ni ate. Kaya ayaw niyang maghalongkat ng nakaraan dahil hindi lang tao ang babalik, tinitigan siya ni Lira. Lahat ba talaga konektado? Sa mga pamilyang sanay magtahi ng butas gamit ang hiya, halos lahat konektado. Sa sobrang dami ng narinig niya, wala nang sapat na reaksyon ang katawan niya. Naramdaman na lang niya na pagod siya, pero hindi iyong pagod na aantukin ka. Pagod iyong parang may humugot sa iyo palayo sa sarili mong pagkakakilala at hindi mo pa alam saan ka ibababa. Sabihin mo kay nanay na alam ko na, sabi niya, ngunit agad ding umiling, hindi, huwag, ako mismo. Lira, ayokong paggising ko bukas, aayusin na naman ninyo kung paano sasabihin. Tumayo siya at maingat na ibinalik ang mga papel sa envelope, maliban sa lumang larawan na nanatili sa kamay niya. Hindi iyon pinag-agawan ni Tita Belen. Nang maisara niyang muli ang maliit na pinto sa loob ng aparador, hindi na niya ibinalik ang susi sa altar. Isinilid niya iyon sa bulsa ng shorts, na para bang kung may magtatangkang iligpit ulit ang mga katotohanan sa bahay na iyon. Kailangan muna siyang harapin, bago siya lumabas ng kwarto, napatingin siya sa lumang salamin, sa tabi ng aparador. Matagal na niya iyong salamin, araw-araw niyang dinadaanan, at alam niya ang mukha niyang nakikita roon ang panga niyang hindi gaanong pinutulad ng kay Nanay Fe. Ang ilong niyang laging sinasabing nakuha raw sa kung sinong ninuno, ang kilay na medyo mabigat, ang mga mata na hindi lubos singkit, hindi rin malaki. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon, ang sariling mukha niya ay nagmukhang ebidensiya. Hindi niya alam kung sino ang hahanapin niya rito, ang babaeng nagpalaki sa kanya, ang lalaking di niya kilala, o ang sarili niyang ilang taon ding pumayag sa pinasimpleng kwento dahil wala siyang ibang mapaglalagyan ng buhay. Sa sala, tahimik pa rin ang bahay. May mahinang ilaw mula sa poste sa labas na pumapasok sa bintana at gumuguhit sa sahig. Nang dumaan siya sa kwarto ni Nanay Fe, nakita niyang bahagyang bukas ang pinto. Nakatalikod ang ina niya, ngunit gising ito, kilala ni Lira ang gising sa paghinga pa lang. Sandali siyang tumayo roon, hawak ang lumang larawan. Hindi pa siya handa magsalita, at marahil hindi na rin mahalaga kung handa ba ang nanay niya. Ang mahalaga, hindi na maaring ibalik sa dating ayos ang gabi. Sa loob ng kwarto, si Nanay Fe ay bahagyang gumalaw, marahil naramdamang may tao sa may pintuan. Lira, mahina nitong tawag, hindi sigurado kung guni-guni lang siya. Hindi sumagot si Lira agad. Tiningnan niya ang likod ng babaeng nagtagpi sa lahat ng kakulangan nila, gamit ang sariling katawan at katahimikan. Ang babaeng minahal niya ng walang kondisyon, kahit marami ng bahagi nitong hindi niya naiintindihan. At dahil mahal niya ito, mas kumirot ang nalaman. Ma, sabi niya sa wakas, at kakaiba ang tunog ng boses niya, para bang nanggaling sa mas malalim na bahagi ng sarili niyang hindi pa niya nakikilala. Sino si Ramon? Sino si Ramon? Hindi agad sumagot si Nanay Fe. Mula sa higaan, nakita ni Lira ang marahang pag-angat ng balikat nito bago dahan-dahang humarap. At sa simpleng paglingon na iyon ay tila ilang taon ang sabay-sabay na tumawid sa mukha ng ina niya, hindi taon bilang-bilang lang ng edad, kundi bilang ng mga beses na may bagay siyang pinili at saka nabuhay sa loob ng pagpiling. Iyon ang wala nang mapagbalikan. Hindi ito bumangon agad, umangat lamang ang isang kamay, tila hahanapin ang ilaw sa tabi ng kama, pero hindi rin itinuloy. Sa dilim na pinapasok ng ilaw mula sa poste sa labas, sapat lang ang liwanag para makita ni Lira ang linya ng panga nito at ang manipis na kislap sa mata na hindi niya alam kung luha ba o simpleng pagod. Bakit gising ka pa? Iyon ang unang tanong ni Nanay Fe, at napapikit si Lira dahil sa sandaling iyon ay muntik siyang matawa sa sama ng loob. May mga tao talagang kahit nahuli na ng katotohanan, hahanap pa rin ng mas maliit na bagay na pwedeng unahin. Ma, sabi niya, mas maingat na ngayon, ngunit hindi na rin banayad, huwag na. Umupo si Nanay Fe at ibinaba ang paa sa sahig. Hindi pa rin ito tumitingin sa larawan sa kamay ni Lira, ngunit halatang nakita na iyon. Saan mo nakuha iyan? Sa loob ng aparador, binuksan mo, hindi iyon tanong. Uwa. Tumayo si Nanay Fe, isinukbit pabalik ang dulo ng kumot na nalaglag sa gilid ng kama. At napakaliit ng galaw na iyon, ngunit kinairita iyon ni Lira nang hindi niya inasahan. May bahagi pa rin sa ina niya na inuuna ang pagtuwid ng gusot sa tela,
kaysa pagharap sa gusot ng buhay. Hindi mo sana ginalaw, sabi nito sa wakas. Ginalaw ko dahil ako yung laman ng papel. Natahimik si Nanay Fe. Mula sa likuran ng pasilyo ay may marahang kaluskos, marahil si Tita Belen, gising at naghihintay kung kailangan ba niyang pumasok o hindi. Hindi siya pumasok, hindi rin siya umubo o nagpakitang nakikinig. Iyon ang natutunan nilang lahat sa bahay na iyon, kung hindi ka tatawagin, mananatili kang bahagi ng dingding. Si Ramon, sabi ni Nanay Fe pagkaraan ng mahabang katahimikan, ang ama mo. Narinig na iyon ni Lyra mula kay Tita Belen, ngunit iba pa rin ang tunog kapag sa mismong ina mo nang galing. Hindi nito pinaganda, hindi rin pinahaba. Wala nang paliwanag sa loob ng pangungusap, isang pag-amin lang na huli na, bakit hindi mo sinabi? Tanong ni Lyra. Hindi siya sigurado kung alin ang mas nangingibabaw sa boses niya, galit ba o pakiusap. Dahil ayokong lumaki kang may hinihintay sa taong hindi marunong tumupad. Pero pinalaki mo akong walang totoong alam. Akala ko mas mabuti yon. Para kanino? Ito ang tanong na bumigat sa pagitan nila. Napaupo si Nanay Fe sa gilid ng kama at pinisil ang magkabilang palad na para bang nilalamig siya. Noong una, sabi nito, para sa'yo. Nang tumagal, huminto ito. Para sa akin na rin siguro. Hindi agad sumagot si Lyra. Mas madali sanang magalit kung nagpumilit pang magkunwari ang nanay niya, pero ang nakikita niya ngayon ay hindi isang taong maingat na naghabi ng kasinungalingan para mapanatili ang kontrol. Ang nakikita niya ay isang babae na matagal ng pagod sa pagtatagpi, at kalaunan ay hindi na alam kung paano ihihiwalay ang kasinungalingang ginawa para mabuhay mula sa kasinungalingang naging tirahan na. May pamilya siya? Tanong ni Lyra. Tumango si Nanay Fe, noon pa man. At alam mo, muling tumango ang ina niya, ngunit sa pagkakataong ito ay tila mas mabigat. Nung una hindi buo, ang sabi niya hiwalay na sila sa loob ng bahay nila, pero hindi legal, hindi lang maayos ang mga papel. Ganyan ang sabi. Maraming taong mahusay magsalita kapag gusto ka pa nilang manatili sa lugar na komportable sa kanila. Minahal mo, hindi niya planong itanong iyon, ngunit lumabas, hindi nasaktan si Nanay Fe sa tanong. Para bang matagal na nitong alam na isang araw, pagkatapos ng lahat ng tunay na problema, darating pa rin sa payak na salitang iyon ang usapan. Oo, sabi nito, at mas matagal kaysa dapat. Walang pagmamataas, walang pagtatanggol. Simpleng pag-amin lang ng isang bagay na hindi na mababawi at ni hindi na rin kailangang gawing marangal. Alam ba niya tungkol sa akin? Oo, at wala siyang ginawa. Noong buntis ako, meron. May mga padala, may mga sulat. May mga pangakong aayusin niya. Tapos unti-unting nabawasan ang lahat hanggang ang natira na lang ay paliwanag. Napatitig si Lyra sa lumang larawan sa kamay niya. Sa litrato, ang lalaking iyon ay mukhang masyadong totoo para maging wala, pero ang mismong pagkakatotoo ng itsura nito ang lalo niyang ikinagalit. Hindi niya kilala ang lalaking may ganung ngiti, gayong sa papel ay nakasabit ang pangalan niya sa pangalan nito. Bakit may dalawang birth certificate? Dahil noong una, naniwala akong ipaparehistro kita ng maayos. May tumulong sa akin noon, may naglakad ng papel, nakasulat ang pangalan niya, pero nang hindi na siya nagpakita at nagsimulang makarating sa akin, kung ano-ano mula sa side nila, huminga ng mabigat si Nanay Fe. Natakot ako. Sa ano? Sa lahat. Sa kahihiyan. Sa gulo. Sa posibilidad na kunin kanila kapag naisip nilang may maipaglalaban sila. Sa posibilidad din na hindi ka naman kunin, pero manatili lang tayo roon sa gitna, umaasa sa limos ng apelido. Kaya binura mo na lang siya. Hindi ko binura. Umangat ang boses ni Nanay Fe sa unang pagkakataon, hindi sa lakas kundi sa biglang pagtatanggol. Pagkatapos ay tila siya mismo ang nahiya sa sariling diin at bumaba uli ang tinig. Hindi ko binura. Tinanggal ko lang ang hawak niya sa'yo. Pareho lang halos yun. Muli silang natahimik. Mula sa kusina, may mahinang tiktik ng lumang orasan na minsan ay nauuna, minsan ay nahuhuli. Bata pa si Lyra nang mapansing hindi iyon inaayos ni Nanay Fe kahit ilang beses nang nasiraan. Sabi ng ina niya, hindi naman daw kailangang eksakto ang oras sa bahay kung pare-pareho lang din naman ang ginagawa araw-araw. Noong gabing iyon, naisip ni Lyra na baka sa maraming taon, hindi talaga oras ang pinaikling tingnan ng nanay niya, kundi mga pangyayaring ayaw nitong lapitan ng malinaw. Si Mila, sabi niya, hipag niya raw dati. Oo. Bakit siya bumalik? Napatungo si Nanay Fe. Hindi ko pa alam, pero may alam ka. May hinala. Ano? Tumingin sa kanya ang ina niya, at naroon ang pag-aalinlangan na alam ni Lyra mula pagkabata. Ang hitsura ng nanay niyang gustong protektahan siya, ngunit hindi natiyak kung proteksyon pa ba ang itatago.
May lupa si Mamang Selly sa Pangasinan, sabi nito. Hindi malaki, pero matagal nang may sabit ang titulo. Noong nabubuhay pa siya, may tinatago siyang ilang papeles. Akala ko tungkol lang sa lupa at utang. Nung nawala siya, hindi ko na inayos lahat. Wala akong perang panlakad, wala ring lakas. May mga lumang pangako rin si Ramon noon, natutulong siya sa ilang bayarin kapalit ng pananahimik ko. Pananahimik tungkol saan? Tungkol sa'yo, tungkol sa amin. Naramdaman ni Lira ang pagkapuno ng dibdib niya sa paraang hindi agad mapangalanan. Hindi na ito tungkol sa paghahanap sa ama niyang hindi niya nakilala, mas nakakasakit bigla ang ideyang naging bahagi pala siya ng isang tahimik na kasunduan na hindi niya alam. Hindi man tuwirang ipinagpalit, pero naisangla sa katahimikan. Tinanggap mo? Tanong niya. Noong una, oo. Diretso ang sagot, dahil kailangan. At dahil ayaw mong manggulo, at dahil pagod na pagod akong mapahiya. Naramdaman ni Lira ang sariling paghinga na muling bumibilis. Gusto niyang sabihin na hindi sapat ang pagod para gawin ang ganito sa anak, ngunit nang tignan niya ang nanay niya, nakita niya ang babaeng ilang taon ding sumalo ng renta, matrikula, gamot sa ubo, baon, pamasahe, kuryente, tubig, at ang maliit-maliit pang pang-araw-araw na gastos na hindi dramatic ngunit iyon ang tunay na bumibiyak sa buhay ng mahihirap. Ayaw niyang umintindi ng lubos dahil baka lumambot siya. Ayaw rin niyang hindi umintindi dahil alam niyang hindi ganoon kasimple ang pagsukat sa pagkakamali kapag gutom, hiya, at pag-asa ang humahawak sa leeg mo ng sabay-sabay. Alam ba ni Tita Belen lahat? Tanong niya. Halos. Halos. Natawa siya, maikli, mapait. Sa bahay na to, pati pala kaalaman may kalahati. Hindi ko sinadya, anong hindi mo sinadya, na lumaki akong may butas. Sa puntong iyon, marahil hindi na napigilan ni Tita Belen ang sarili niya dahil marahang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ito na nakabalot pa sa lumang duster, hawak ang panyo sa dibdib na parang iyon lang ang pahintulot niyang makialam. Tama na muna, sabi niya, hindi kay Lira lang kundi sa dalawa. Gabi na. Hindi nawawala ang totoo kapag gabi, sagot ni Lira. Hindi masakit ang boses niya, pero hindi rin maamo. Umupo si Tita Belen sa may tabi ng pinto, hindi lumalapit ng husto. Hindi, pero may mga salitang kapag madaling araw mo binitawan, mas tumitigas. At kailan ba malambot sa bahay na to, tita? Muling walang sumagot agad, hindi sanay ang mga tao sa bahay nila sa mga tanong na hindi kayang iligpit sa isang pangungusap. Lira, sabi ni Tita Belen pagkatapos, galit ka, at may dahilan ka. Pero wala ka nang mapapala kung gagawin mong isang bagsakan ang lahat ngayong gabi. May napala ba ako sa pag-antay? May mga bagay na hindi napapala sa bilis, at may mga bagay na lalo lang nabubulok. Narinig niya ang sarili niyang boses at alam niyang hindi na iyon tungkol sa isang gabi lang. Marahil tungkol iyon sa 26 na taon ng pakikisunod sa kwentong ipinasa lang sa kaniya, dahil iyon ang mas komportableng bersyon para sa iba. Umayos ng upo si Nanay Fe. Anong gusto mong malaman? Tanong nito. Sa payak na tanong na iyon, napansin ni Lira kung gaano kahirap pumili. Dahil kapag biglang pinayagan kang magtanong, hindi ibig sabihing handa ka nang marinig ang lahat. Nasaan siya ngayon? Ito ang pinili niya sa huli. Hindi ko alam ng sigurado, kailan mo siya huling nakita. Mahigit 20 taon na. At si Mila, ilang beses pa pagkatapos mong ipanganak, siya ang dumadaan noon, hindi madalas. Parang tagapamagitan na ayaw ring maging bahagi ng gulo. Bakit may kontak pa rin kayo? Wala. Sagot iyon ni Nanay Fe, pero hindi kumbinsido si Lira. Kung wala, bakit alam niyang nandito ka pa? Maliit ang lugar. May nakakakita, may nagsasabi. At ang mga sulat, wala nang dumating matagal na, tinago mo pa rin. Oo, bakit? Dito nagsalita si Tita Belen, dahil kahit anong sabihin mo ngayon, may mga babae talagang hindi nagtatapon ng ebidensya ng panahong minsan silang naniwala na kaya rin silang piliin. Hindi pinigilan ni Nanay Fe ang kapatid niya, tila hindi na niya kayang ipaliwanag ang sarili niyang kahinaan sa paraang hindi magmumukhang panlilimos ng pag-unawa. Hindi ko kailangan maintindihan kung bakit mo siya minahal, sabi ni Lira, ngunit sa mismong pagsambit niya niyon ay alam niyang hindi iyon lubos na totoo. Kailangan niya ring maintindihan kahit kaunti. Dahil kung hindi, puro pagkasuklam lang ang matitira at masyadong manipis iyon bilang batayan para tingnan muli ang sariling pinagmulan. Ang kailangan ko, dagdag niya, maintindihan kung bakit ako ang pinahawak ninyo sa katahimikan niyo. Sumandal si Nanay Fe sa ulunan ng kama at tumingin sa kisame. Noong maliit ka pa, sabi nito, madali pang isipin na may tamang panahon para sabihin. Sinasabi ko sa sarili ko, pag medyo nakakaangat na tayo. Pag hindi ka na madaling masaktan sa sasabihin ng iba,
Pag may sapat na akong sagot, tapos lumaki ka, tapos dumami ang pang-araw-araw. Tapos sa bawat taon na lumipas, mas humirap sabihin, dahil mas matagal ko nang hindi sinasabi. Hindi iyon maganda pakinggan, ngunit alam ni Lira na iyon ang isa sa pinakatotoong paliwanag sa maraming pagkukulang ng matatanda. Hindi dahil may masusing plano sila, kundi dahil bawat araw na hindi nila ginagawa ang tama ay nagiging isa pang dahilan para lalong hindi ito gawin bukas. At ngayon, tanong niya, ngayon ba, dahil bumalik si Mila, napapikit si Nanay Fe? Oo, at dahil binuksan mo na, ang pagtanggap na iyon ay tila kasing sakit ng pag-amin. Hindi na pwedeng magkunwari ang ina niya na kontrolado pa rin niya ang takbo ng kwento. Pagkaraan noon, hindi na sila nag-usap ng matagal. Hindi dahil wala nang tanong si Lira kundi dahil biglang bumigat ang pagod ng buong gabi. Si Tita Belen ang unang tumayo at nagsabing magtimpla siya ng kape. Iyong 3-in-1 na iniingatan nila para sa mga gabing may kailangang buuin sa loob. Hindi tumanggi si Lira kahit ayaw na ng tiyan niya. Sa kusina, ang ilaw na dilaw ay nagmukhang mas luma ang lahat, ang mga baso na magkakaiba ang set, ang lumang kalendar na nakadikit pa rin sa ref, kahit lumipas na ang buwan, ang lalagyan ng bigas na halos kalahati na lang. Habang nagtitimpla si na Tita Belen, narinig niyang lumabas si Nanay Fe mula sa kwarto at umupo sa mesa na parang bisita sa sariling bahay. Walang nagsalita habang hinihipan nila ang mainit na kape. Sa kabilang bahay, may asong tumahol at may batang umiyak saglit bago muling tumahimik. May larawan pa ba? Tanong ni Lira ng bandang huli. Iisa lang yata yan, sabi ni Nanay Fe. At mga sulat, pwede kong basahin. Tumingin sa kaniya ang ina niya, saka sa tasa, saka muli sa kaniya, kung gusto mo. Ayaw mo. Hindi ko na alam kung ano pa ang gusto ko pagdating diyan. Naintindihan ni Lira ang sagot na iyon sa paraang kinainis din niya. May mga taong sa sobrang tagal na nilang iniiwasan ang isang bahagi ng buhay. Pagharap nila rito, ay wala na silang mahanap na tiyak na pakiramdam, tanging isang malaking pagod na lang. Pagkatapos ng kape, hindi na sila nagpatuloy, hindi dahil tapos na, kundi dahil walang sapat na lakas na natira para hindi masaktan ang isa't isa ng lampas sa kailangang masaktan. Bago matulog, dinala ni Lira ang mga envelope sa kwarto niya. Hindi siya pinigilan ni Nanay Fe. Iyon marahil ang unang tahimik na pagsuko ng ina niya sa gabing iyon, ngunit hindi nakatulog si Lira. Habang nakahiga siya, naririnig niya ang mahinang lagitik ng yero sa bubong, ang pagpihit ng electric fan, ang isang tricycle na dumaan kahit 10 oras. Minsan pakiramdam niya iiyak siya, ngunit ang lumalapit na luha ay umurong rin. Ang mas malinaw ay ang pangit na pakiramdam na para bang may pumasok na estranghero sa loob ng dati niyang buhay, at nang mabuti niyang tignan, hindi pala estranghero kundi isang bahagi niyang matagal nang naroroon. Kinaumagahan, hindi niya binasa agad ang mga sulat, nagluto muna siya ng sinanggag at pritong itlog dahil wala namang ibang kusang kikilos kapag sabay-sabay kayong puyat sa bahay. Si Tita Belen ay tahimik na naghiwa ng kamatis. Si Nanay Fe naman ay nasa lababo, mabagal maghugas ng tasa kahit malinis na iyon. Walang umamin sa pagkapuyat, ngunit kitang-kita sa mga kilos ang pag-iingat. Maaga ka ba sa opisina? Tanong ni Nanay Fe, parang karaniwang umaga lang, oo. May baon kang pera? Meron. Kung kulang. Hindi kulang. Naputol agad, hindi iyon pagtanggi sa pera kundi sa normalidad na bigla nilang gustong ipilit. Sa opisina, hindi naging madali ang magpanggap. 2 beses niyang mali ang nailagay sa OR number, at kahit hindi naman istrikto ang amo niyang si Mang Santi, napansin nito ang pagkailang niya. May problema ba sa bahay? Tanong nito, hindi mapanghimasok kundi yaong uri ng tanong ng mga nakatatandang sanay na may pinagdadaanan ang mga mas bata kahit hindi alam ang detalye. May konti lang po, sagot niya. Basta wag mong hayaan na ang problema ang siyang mag-compute sa'yo. Biro nito pagkatapos, at ngumiti siya ng bahagya dahil sa karaniwan ay natatawa siya sa ganong biro. Ngayon, ang kaya lang niyang ibigay ay kaunting paggalaw ng labi. Sa lunch break, binuksan niya sa wakas ang isa sa mga sulat. Maingat ang sulat kamay ni Ramon, halos mayabang sa linis, hindi ito tulad ng inaasahan niyang malalaking paghingi ng tawad. Mas nakakairita nga dahil maganda ang pagkakasulat, maingat ang pagpili ng salita, at sa bawat pangungusap ay halatang sanay ang may akda na iayos ang totoo sa anyong kayang lunukin. Mahal kita, pero may mga bagay na hindi ko basta mababali. Nais kong maging mabuti sa inyo nang hindi dinudurog ang ibang umaasa sa akin. Hindi ko ito sinasabing upang pagtakpan ang duwag ko, kundi upang ipaintindi ang hirap ng aking katayuan. Napabuntong hininga si Lira.
May mga lalaking marunong magsulat tungkol sa hirap ng katayuan nila na para bang hindi rin nila ginawa ang katayuang iyon sa iba. Ngunit sa gitna ng inis, may isang linyang kumapit sa kaniya. Kung lalaki ang bata at ipapangalan mo sa akin, baka kunin nila at gawin ka nila. Kung babae, mas madali siyang maitago sa usapan ng matatanda. Ilang beses iyong binalikan ni Lira. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o duduraan ang pagiging praktikal ng linyang iyon. Hindi rin niya alam kung totoo bang may banta noon o isa lang iyong paraan para kumbinsihin si Nanay Fe na pumayag sa katahimikan. Sa susunod na sulat, may padalang pera raw na ipinadaan kay Mila, may pangakong darating siya pagkatapos ng Pasko, may paliwanag kung bakit hindi siya nakatawag, at sa pinakadulo, isang pangungusap na halos walang boses, hindi kita mapangakuan ng pangalan ngayon, pero sana maunawaan mong hindi ibig sabihing wala akong pakialam. Natawa si Lira ng mahina sa pantry. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil may mga taong buong-buo ang kakayahang ihiwalay sa isip nila ang pakialam sa pananagutan. Pag-uwi niya ng gabing iyon, nadatnan niya si Mila sa sala. Nakaupo ito sa silyang plastik na pangbisita, tuwid ang likod, may maliit na paper bag sa kandungan. Si Tita Belen ang kasama nito, si Nanay Fe ay nasa tabi ng altar, nakatayo, hindi na upo, na para bang ang simpleng pag-upo ay pagpayag ng lubos sa presensya ng babae. Huminto si Lira sa may pintuan. Walang nagpakilala. Hindi na kailangan. Kakauwi mo lang. Tanong ni Mila, at kahit mahinahon ang boses nito, nakakairita pa rin ang anumang tunog ng normal. Opo, sagot ni Lira. Umupo ka muna, sabi ni Nanay Fe, ngunit hindi iyon kahalintulad ng dating mga pakiusap nito. Ngayon ay may kabang kaakibat, umupo si Lira, bag hindi niya inalis sa balikat. Nandito ako, sabi ni Mila, dahil mas mabuti nang manggaling sa akin ang isang bagay kaysa sa iba. Tumingin si Lira kay Nanay Fe, na hindi sumabat. Anong bagay? Tanong niya. Ibinuka ni Mila ang paper bag at inilabas ang isang envelope na mas bago kaysa sa mga natagpuan niya sa aparador. Ilang buwan na itong naipadala sa akin mula sa Maynila, hindi ko agad dinala. Mula kanino? Sa anak ni Ramon. Humigpit ang mga daliri ni Lira sa strap ng bag, anak ni Ramon. Hindi na bago ang ideya na may pamilya ang lalaking iyon, pero iba pa ring marinig ang salitang anak sa ibang tao. Biglang lumiit ang sala nila. Bakit sa'yo ipinadala? Tanong ni Nanay Fe, at iyon ang unang diretsyong tanong na binitiwan nito kay Mila simula dumating ang babae. Dahil alam niyang ako ang nakakaalam noon. At dahil patay na si Ramon, napatigil ang hangin sa silid. Hindi dahil sa kamatayan mismo, kundi sa paraan ng pagdating ng balita huli, ipinadaan, parang isa na namang impormasyon na dumaan muna sa maraming kamay, bago dumating sa dapat nitong tamaan. Naramdaman ni Lira ang mabilis na tibok ng dibdib, ngunit kakaiba. Hindi kagaya ng inaasahan niya kung ibang tao ang namatay. Wala siyang konkretong alaala ng lalaking iyon upang magluksa. Ang pumasok agad sa kaniya ay isang mabigat na kawalan ng posibilidad. Wala ng pagkakataong tanungin ng direkta. Wala ng oras na pwedeng dumating at sabihin, ito pala ako. Ngunit kasunod noon ay isa pang mas tahimik na pakiramdam. Hindi ba noon pa man, wala na ring totoo, si Nanay Fe ang unang napaupo. Hindi ito umiyak, hindi rin humagulgol. Inilapat lang nito ang palad sa mesa, at tumingin sa envelope, na para bang may lumang utang na biglang kumatok sa pinto, nang maayos ang bihis. Kailan? Tanong ni Tita Belen. Noong isang taon pa, sagot ni Mila, na stroke, sabi nila. Napapikit si Tita Belen at napamura ng mahina, hindi bilang pagdadalamhati kundi bilang pagod sa paraan ng mundo, na laging huli kung dumating ang mga bagay na may karapatang malaman ng tao. At ngayon mo lang dinala, malamig na tanong ni Nanay Fe. Tinanggap iyon ni Mila nang hindi pumapalag. Oo, dahil hindi ko alam kung anong mabuti, at dahil may kasama itong tungkol sa titulo. Napatingin si Lira, si Nanay Fe naman ay bahagyang sumandal. Anong kinalaman ng titulo? May bahagi ng pangalan ni Ramon na konektado sa lumang loteng hawak ni Tita Selly noon. Hindi direkta, pero may kasulatang pinirmahan niya noon para sa utang. Hindi naayos. Ngayon, inaayos ng mga anak niya ang naiwan. Lumitaw ang lumang kasulatan. Walang bagong tao, walang bagong lihim sa diwa ng buhay nila, ngunit ang lumang lihim ay biglang nagkaroon ng bagong anyo. At sa puntong iyon, naramdaman ni Lira ang biglang pagod sa sarili niyang katawan. Hindi dahil sa komplikasyon ng papeles, kundi dahil malinaw na ang nakaraan, kahit ayaw mong galawin, marunong maghanap ng ibang daan pabalik sa hapagkainan ninyo. Anong gusto nila? Tanong niya. Makipag-usap, sabi ni Mila. Ayusin ang papeles. At, huminto ito sa katumingin kay Lira ng mas diretsyo.
Alamin kung gusto mong makilala sila. Walang sumagot agad, mula sa altar, bahagyang gumalaw ang sindi ng maliit na kandila, na malamang ay si Tita Belen ang nagsindi kanina para may mapaglagyan ng nerbiyos. Hindi ko sila kilala, sabi ni Lyra sa wakas. Hindi ka rin nila kilala, sagot ni Mila. Pero alam na nila. Bakit ngayon? Dahil may mga bagay na mas madaling aminin ng pamilya kapag patay na ang sentro ng hiya. Masakit ang linya pero walang nakipagtalo dahil totoo. Nakaramdam si Lyra ng munting pagkahilo. Gusto niyang magalit sa namatay niyang ama, sa mga anak nito, kay Mila, sa ina niya, sa lahat ng taong nagpasapasa ng bahagi ng buhay niya na parang papeles na pwedeng itabi muna kapag hindi pa convenient. Ngunit sa gitna ng galit na iyon, may isang nakahihiyang mas payat na pakiramdam na dumikit sa kaniya. Gusto ba niyang malaman, hindi patanggap, hindi agad yakap, pero gusto ba niyang makita, kahit minsan ang mga taong kahati niya sa dugo, ngunit hindi sa alaala. Minsan ang pinakamalupit na bagay ay hindi ang pagkakait ng sagot kundi ang paglalagay sa harap mo ng pinto, nang hindi mo alam kung dapat mo ba itong buksan. Hindi ko kayang isipin ngayon, sabi niya, at sa unang pagkakataong maghapon ay naging buo ang katapatan sa boses niya. Tumango si Mila. Hindi mo kailangan sagutin agad. Iniwan nito ang envelope sa mesa at tumayo. Hindi ito nagtagal pa. Marahil alam nitong sapat na ang pagdating niya upang guluhin ang bahay sa loob ng maraming gabi. Sa pinto, sandali itong huminto at tumingin kay Nanay Fe. Hindi ko alam kung tama ang ginawa kong pagdala nito, sabi niya. Pero mas mali siguro kung muli ko na namang itatabi. Hindi sumagot si Nanay Fe. Pagkaalis ni Mila, walang kumilos agad, parang naiwan ang hugis ng presensya nito sa sala kahit nagsara na ang gate. Si Tita Belen ang unang huminga ng malalim at nagsabing magsasaing na siya. Nakakainis man, pero iyon ang likas nilang paraan sa bahay. Kapag may bagay na hindi pa kayang lunukin, magsisimula ng gawaing may malinaw na sunod-sunod. Si Nanay Faye ay naupo pa rin, nakatingin sa envelope na iniwan. Buksan mo, sabi ni Lyra. Hindi, sagot nito. Ikaw. Hindi agad inabot ni Lyra ang envelope. Tiningnan niya ang kamay ng ina niya na bahagyang nanginginig sa tabi ng mesa. At naisip niya na may mga araw talagang ang mga nanay, kahit gaano katagal naging pader, bigla ring nagmumukhang tao hindi kasing tatag, hindi kasing linaw, mas marupok kaysa sa imaheng pinilit nilang isuot. Inabot niya ang envelope at dahan-dahang binuksan. Sa loob ay isang sulat na nasa computer na ang pagkakatype, isang photocopy ng dokumento tungkol sa lupa, at isang maliit na litrato ng burol. Hindi niya tiningnan ang litrato ng matagal. Sa sulat, ang pangalan sa dulo ay Alicia V. De la Cruz. Malamang isa sa mga anak, hindi mapanghusga ang tono, masyadong maingat pa nga, na para bang may nagpapayo sa sumulat kung paano lapitan ang isang katahimikang minanarin nila sa sariling bahay. Nakasulat doon na may mga papel na lumabas kaugnay ng dating utang, at may lumang personal letter din na nagpapahiwatig ng isa pang obligasyon ni Ramon noon. Hindi raw nila balak manggulo, ngunit nais sana nilang malinawan ang ilang dokumento, at kung nanaisin ng pamilya ni Fe, makipagkita ng maayos. Napatitig si Lyra sa pariralang pamilya ni Fe. Walang mali roon, ngunit may kirot ang paggalang na huli ng dumating. Anong gusto mo? Tanong ni Nanay Fe, halos pabulong. Hindi agad sumagot si Lyra. Sa likod bahay, nagsimulang magbanlaw si Tita Belen ng bigas. Ang tunog ng tubig sa palanggana ay paulit-ulit, halos nakakaaliw kung hindi lang ganito kabigat ang gabi. Hindi ko alam, sabi niya. At ayokong pilitin niyo akong malaman agad. Hindi kita pipilitin, sabi ni Nanay Fe, masyado nang marami ang pinili ko para sayo. Naramdaman ni Lyra ang paghupa ng kaunti ng tigas sa dibdib niya, hindi bilang kapatawaran kundi bilang pahinga sa tuloy-tuloy na pagkakadagan. Umupo siya sa tapat ng ina niya. Sa ganitong lapit, mas malinaw niyang nakita ang mga maliit na bagay na dati basta na lang naroroon. Ang bahagyang pangingitim ng balat sa gilid ng daliri dahil sa paulit-ulit na plansa. Ang maliliit na guhit sa noo na hindi gawa ng edad lang kundi ng matagal na pag-iisip ng mag-isa, ang anyo ng bibig na parang sanay humigpit bago magsabi ng totoo. Ma, sabi niya, at sa pagkakataong iyon ay hindi nagalit ang unang laman ng boses niya, kundi pagod na naghahanap ng lugar. Kung hindi bumalik si Mila, sasabihin mo pa ba sa akin? Matagal bago sumagot si Nanay Fe. Hindi ko alam, sabi nito. At iyan ang pinakakinahihiya ko. Hindi iyon sapat para gumaan ang lahat. Pero sapat iyon para maging totoo ang silid. Sa labas, tuluyang dumilim, isa-isa nilang ginampanan ang maliliit na kailangang gawin nagsaing, naghain, nagtiklop ng tuyong damit na nakalimutang alisin sa sampayan,
isinara ang bintanang pasara-sara dahil malakas ang hangin. Ngunit sa bawat simpleng galaw, naroroon na ang bahagyang pag-iingat ng mga taong alam na hindi na sila makakabalik sa dating anyo. Habang nag-aabot si Nanay Fe ng plato kay Lira, bahagya silang nagkatinginan at parehong umiwas, hindi dahil sa takot lang kundi dahil pareho nilang alam na magsisimula na ang ibang uri ng pagtingin mula rito. Hindi pa pagkakasundo, hindi pa rin kapatawaran, ngunit hindi na rin ang lumang katahimikan na parang muebles lang sa bahay. Nang gabing iyon, bago matulog, inilagay ni Lira ang mga lumang sulat at ang bagong envelope sa iisang lalagyan sa loob ng aparador niya. Hindi niya ito itinago ng malalim. Hindi rin niya iniwan sa mesa. Sa pagitan lang parang doon muna ang tamang lugar ng mga bagay na hindi pa niya kayang yakapin, pero hindi na rin kayang itanggi. Pagpatay niya ng ilaw, narinig niya si Nanay Fe sa kabilang kwarto na humakbang papunta sa altar. Hindi siya lumabas para tignan, ngunit narinig niya ang bahagyang kalansing ng lumang tanso at ang maingat na pagpatong ng isang bagay sa crochet doily. Alam niyang ang susi iyon, sandali niyang inisip kung lalabas siya at kukunin ulit, ngunit hindi niya ginawa. Sa unang pagkakataon mula nang buksan niya ang aparador, naisip niyang marahil hindi na ang susi ang mahalaga, kundi kung sino na ang handang tumayo sa harap ng pintong nabuksan na. At sa loob ng bahay na iyon, na puno ng mga pader, na matagal nang nagkunwang katahimikan lang ang kailangan para manatiling buo, walang sinuman ang totoong nakatulog ng payapa, bagaman walang umiyak, walang sumigaw, at walang nagbanta ng pag-alis. Ang naroroon lamang ay ang mabigat ngunit malinaw na pakiramdam na mula kinabukasan, bawat ordinaryong tanong kumain ka na ba, anong oras uwi mo, may pera ka pa ba ay may madadala ng ibang bigat, dahil sa wakas ay may mga salitang nailabas na. At kahit hindi pa nila alam kung paano dadalhin ang mga ito, hindi na sila maaaring ibalik ng buo sa dati nilang katahimikan. Kinabukasan, iyon mismo ang unang napansin ni Lira pagkagising, hindi ang init, hindi ang maagang busina ng tricycle sa kanto, hindi ang amoy ng sinaing na malamang ay si Tita Belen, na naman ang naunang nagsalang para walang masabi ang umaga laban sa bahay nila, kundi ang katahimikang iba sa dati. Hindi iyong lumang katahimikan na sanay siyang tirhan, iyong katahimikang parang kasangkapan sa bahay na nandoon lang at inaasahang huwag galawin. Ito ay katahimikang may malay na sa sarili, para bang bawat isa sa kanila ay alam ng may bagay nang naalis sa pagkakasara. At kahit wala pang napagpapasyahan, hindi na maibabalik sa pagiging simpleng hindi pinag-uusapan ang mga iyon. Hindi siya agad bumangon. Nakahiga lang siya ng tuwid, nakatingin sa manipis na guhit ng liwanag sa dingding, at pinakinggan ang mga tunog sa bahay na dati hindi na niya pinag-iisipan, ang maingat na pagbukas ng kabinet. Ang kutsarang sumasagi sa gilid ng baso. Ang dalawang hakbang na hihinto muna bago dumiretso, na para bang ang mga tao sa loob ng bahay ay kailangan na ngayong alalahanin ang bawat galaw. Sa ilalim ng unan niya ay naroroon pa ang isang larawan, iyong luma, iyong sa dagat, at hindi niya alam kung bakit hindi niya iyon naibalik sa envelope. Marahil dahil mas madaling magalit sa isang sulat kaysa sa mukha. Marahil dahil ang mukha ng lalaki roon, kahit nakaraan na, ay nagsisilbi ng paalala na ang maraming naitago sa kaniya ay hindi nangyari sa kawalan, may mga taong humawak sa mga desisyon. May mga taong pumili ng katahimikan, ng hiya, ng madaling paliwanag, at kahit wala na ang isa sa kanila, ang mga pinili nila ay patuloy na namumuhay sa katawan ng ibang tao. Paglabas niya ng kwarto, nadatnan niya si Nanay Fe sa mesa, nakaupo ng maaga pa, nakaayos na ang buhok, hindi pa nakabihis pang trabaho, ngunit halatang matagal ng gising. May tasa ito ng kape na hindi pa halos nababawasan. Sa tabi ng tasa ay ang rosaryong dati nasa altar. Maliit lamang iyon, pero ang pagkapuwesto ng rosaryo sa tabi ng siko ng nanay niya ay nagmukhang isang uri ng pag-amin. May mga bagay na hindi na mapapanatag sa dasal lang, at mas madaling hawakan kung nasa tabi mo ang isang bagay na matagal mo nang nilalapitan, kapag wala ka ng ibang masandalan. Si Tita Belen naman ay nasa may kalan, naka-duster pa rin, nagbabaligtad ng tuyo sa kawali na para bang iyon ang pinakamahalagang gawain sa umagang iyon. Maaga ka, sabi ni Nanay Fe nang makita siya, at sa payak na pagbati ay may labis na pag-iingat. Oo, sagot ni Lira. Hindi siya umupo agad. Umabot muna siya sa pitsel ng tubig, uminom ng mabagal, at saka inilapag ang baso ng hindi masyadong malakas. May pasok ka pa rin? Tanong ni Tita Belen mula sa kalan. Meron. Baka gusto mong mag-leave muna, sabi ni Nanay Fe. Pero halatang hindi niya rin alam kung iyon ba ay pag-aalala o pagnanais na manatili sa bahay ang anak para bantayan ang magiging lagay nito. Hindi, sabi ni Lira,
Mas gusto kong may ginagawa. Tumango lamang si Nanay Fe. Hindi nito ipinilit. Sa ibang araw, maaaring magpasalamat si Lira sa hindi pagpipilit, ngunit sa umagang iyon ay may bahagya siyang inis sa lahat ng paraan ng ina niya ng pag-urong. Para bang kahit sa pagkakataong ito, tinuturuan pa rin siya nitong siya mismo ang magdesisyon sa harap ng bagay na matagal din namang ipinasiya para sa kaniya nang hindi siya kinakausap. Umupo siya sa tapat ng ina niya. Nasa gitna nila ang lumang mesa na may bahagyang biyak sa isang sulok, at naisip niya kung ilang umaga na silang magkakaharap dito ng ganito, nag-aabot ng kape, nagtatanong ng baon, nagbabanggit ng bayarin, samantalang may bahagi ng pangalan niya na nakasalansan lang. Sa isang aparador sa kabilang kwarto, babasa ka ba ng sulat? Tanong ni Nanay Fe makaraan ang ilang saglit. Hindi agad sumagot si Lira. Nakapagbasa na ako ng 2 sa opisina kahapon. Pumikit si Nanay Fe, hindi sa gulat kundi para lang tanggapin na tuluyan ng lumalakad ang mga bagay lampas sa kontrol niya. Hindi ko na alam kung alin pa ang mas masakit, sabi nito pagkaraan, na hindi ko sinabi o na binabasa mo na ngayon ang lahat ng wala na akong maibabalik. Nainis si Lira sa pangungusap dahil totoo at kulang ng sabay. Hindi naman tungkol sa kung ano ang mas masakit, sabi niya, tungkol ito sa kung ano ang totoo. Hindi sumagot ang ina niya. Sa kusina, biglang tumahol ang aso ng kapitbahay sa nadaanang kariton ng taho. Ang normalidad ng mga tunog sa umagang iyon ay halos nakakasakit. May mga bagay sa mundo na nananatiling eksakto sa dating galaw, kahit ang loob mo ay may bagong biyak. Bago siya umalis, isinuot ni Lira ang damit pang opisina at binalot sa supot ang ilang sulat. Hindi lahat, 3 lang. Hindi niya alam kung bakit gusto niya iyong dalhin. Baka upang mabasa sa lugar na hindi amoy lumang kahoy at naphthalene. Baka upang mailayo ang sarili sa tingin ng ina niya, habang dahan-dahang nagbabago ang hitsura ng lalaking iyon, sa isip niya mula sa simpleng kawalan tungo sa taong may estilo sa pagsulat, may kahinaan, may paliwanag, may pagiging duwag, at marahil dahil doon ay mas nakakagalit kaysa sa basta lang ng iwan. Sa opisina, hindi masyadong marami ang tao. May isang supplier na dumaan para magpaabot ng resibo, may 2 empleyado ng hardware na maagang nag-withdraw ng cash advance, at si Joe ay late na naman, kaya nagkaroon ng oras si Lira sa pantry bago mag-umpisa ang dagsa. Binuksan niya ang isa pang sulat. Mas maigsi ito kaysa sa nauna, ngunit mas mapanlinlang ang himig dahil mas malapit sa pagiging matapat. Nakasulat doon na nakita raw ni Ramon mula sa malayo si Fe na buntis, at gusto raw niyang lumapit ngunit pinigilan siya ng takot at gulo sa bahay nila. Hindi raw niya ipinagmamalaki ang sarili niyang kahinaan. Hindi raw iyon sapat na dahilan. May nakalakip pang isang pirasong papel, tila hiwalay na isinulat kalaunan, na may 2 linya lang, kung dumating ang panahon na tanungin ako ng bata kung sino ako. Huwag mo sanang sabihing naging masama ako nang walang pasubali, sabihin mong duwag ako. Mas malapit iyon sa totoo. Ilang beses binalikan ni Lira ang salitang duwag, may kung anong kabastusan sa pagiging tumpak nito. Dahil ang mga tunay na masasamang tao, sa isip niya, ay mas madaling ilagay sa isang sulok at kamuhian ng diretsyo. Pero ang pagiging duwag, lalo na kapag maingat at may kakayahang umiyak sa sariling konsensya, ay mas nakakainis. Gumagawa ito ng pinsala habang inaalagaan pa ang larawan ng sarili bilang isang taong may damdamin. Sa tanghali, hindi niya naubos ang baon. Napansin ni Joe iyon pagdating nito at umupo sa tapat niya, hawak ang sariling lunchbox na puro pritong isda at sawsawang maraming sibuyas. Nag-aaway kayo sa bahay? Tanong nito, tulad ng mga taong may likas na radar sa anumang may tensyon. Hindi naman eksakto, sabi ni Lira, mas mahirap, mas luma. Tumingin si Joe sa kanya ng ilang segundo, saka tumango na parang sapat na iyon bilang paliwanag. Mabuti na rin, ayaw ni Lira ng mahabang aliw sa sandaling iyon. Gusto lang niyang may isa pang taong nasa tabi niya na walang alam at walang karapatang magbago ng tono kapag binigkas niya ang ilang salita. Sa hapon, bago siya umuwi, tinanong siya ni Mang Santi kung maaari siyang pumasok ng kalahating araw sa Sabado para sa inventory. Karaniwan ay sasagot siyang oo agad. Ngayon, humingi muna siya ng ilang segundo. Sige po, sabi niya sa huli, ang totoo. Mas madali para sa kaniya ang ideya ng bilangin ang mga tornilyo at lata ng pintura kaysa magbilang ng mga tanong sa bahay. Pag-uwi niya, nadatnan niyang nililigpit ni Tita Belen ang mga lumang papel sa mesa at si Nanay Fe ay nakaupo sa may pintuan, hawak ang isang maliit na notebook na matagal na niyang hindi nakikitang ginagamit. May pupuntahan tayo bukas, sabi ni Nanay Fe nang hindi pa ikot. Huminto si Lira sa may pinto. Saan? Sa munisipyo muna. Tapos baka sa abogado ni Aling Pilar sa palengke.
Hindi siya agad nakasagot, hindi niya inaasahang si Nanay Faye mismo ang unang magbubukas ng kilos na ganoon. Tungkol sa lupa. Oo. At sa mga papel. At bakit ako kasama? Sa paraan ng pagtatanong niya ay may halong pagtataka at pagsubok, tinanggap iyon ng ina niya. Dahil may kinalaman sa'yo, sabi nito. At dahil kung patuloy kitang ilalayo sa lahat ng desisyong may bakas ng pangalan mo, baka iyon na ang isang bagay na hindi ko na kayang dalhin. Mula sa kusina, napatingin si Tita Belen sa kanilang dalawa, ngunit hindi sumabat. Marahil alam nitong may mga pangungusap na kapag nasingit ka pa, babalik sa pagkakagulo ang alinmang marupok na paglalapit. Umupo si Lyra at inilapag ang bag. Ano yung hawak mo? Tanong niya, turo ang notebook, listahan, sagot ni Nanay Fe. Ng mga natatandaan ko. Tungkol saan? Mga petsa, mga padala, mga taong dinaanan ng pera. Mga panahong pumunta si Mila, baka kailangan. Doon unang sumagi kay Lyra ang isang uri ng awa na ayaw niyang tawaging awa dahil masyadong mataas pakinggan para sa isang anak. Ang mas tama marahil ay pagkakita. Nakita niya sa notebook na iyon ang paraan ng isang babaeng matagal nang hindi nagkukwento ng diretsyo, kaya ngayong kailangan ng maging malinaw, sinusubukan nitong hawakan ang buhay sa anyo ng mga listahan. Maliman o kulang, may kababaang loob din sa ganoong pagsisikap. Gayunman, hindi pa iyon nakapagpapalambot ng husto. Pwede ko bang makita? Tanong niya. Inabot iyon ni Nanay Fe ng walang alinlangan, at iyon marahil ang unang maliit ngunit totoong bagay na ibinigay nito sa kanya mula nang magbukas ang aparador. Hindi maganda ang sulat kamay ng ina niya kapag minamadali. May mga petsang may tandang pananong sa dulo, may mga pangalan na kalahati lang ang naalala, may mga linyang tulad ng dinala ni Mila sa terminal. Pasko walang dumating, Feb. Nagkasagutan kami sa tapat ng simbahan, at sa ibaba ng isang pahina. Isang simpleng tala na halos hindi niya napansing may diin. Lyra, 3 years old, muntik na niya makita sa palengke. Ilang segundo niyang tinitigan iyon. Ano to? Mahinang tanong niya. Napatungo si Nanay Fe. May isang beses, sabi nito, na bumalik siya rito at hindi ko inaasahan. Kasama ko ka sa palengke noon. Nasa kabilang hilera siya. Nakita ko agad, binalingan ko lang ang isda at kunwari may tinitingnan. Hinatak kita palayo. Nagsimulang uminit ang likod ng leeg ni Lyra, nakita niya ako. Hindi ko alam kung malinaw, at di mo pa ring sinabi. Hindi. Bakit? Hindi na siya galit sa puntong iyon, ngunit ang tanong ay may sariling bigat. Dahil pagkatapos noon, sabi ni Nanay Fe, doon ko naramdaman ng husto na kahit gustuhin kong maging patas, hindi ko kayang ibigay ang kalahating pinto sa taong wala namang lakas buksan iyon ng buo. Kaya sinara mo para sa akin. Oo. Nang hindi tinatanong kung gusto ko rin. Oo. Ang paulit-ulit na oo ng ina niya sa gabing iyon at sa sumunod na gabi ay hindi kapatawaran, ngunit may kakaibang epekto. Sa halip na gumanda ang nangyari, nagiging mas malinaw lang ito. At minsan, naisip ni Lyra, ang linaw ay hindi ginhawa kundi mas disenteng anyo ng sakit. Kinabukasan, sumama siya kay Nanay Fe sa munisipyo. Maaga silang umalis at si Tita Belen ang naiwan sa bahay, na may bilin pang bumili na raw sila ng murang galunggong pagdaan sa palengke kung may makita. Ang ganoong bilin, sa ibang araw, ay simpleng bahagi ng pagiging pamilya. Ngayong araw, nagsilbi rin iyong pahinga paalala na may buhay pa ring umiiral lampas sa mga pangalan sa papel. Sa jeep, magkatabi sila ni Nanay Fe, ngunit hindi magkahawak. Paminsan-minsan, tumitingin ang ina niya sa labas. Paminsan-minsan naman ay iniisip ni Lyra kung kamukha ba niya ang lalaki sa litrato sa anggulong nakikita ng mga salamin ng diep. Hindi naman siya biglang nahumaling sa pagkakahawig. Sa totoo, may bahagya pa nga siyang pagtutol sa ideya na maraming bagay sa sarili niya ang maaaring maipaliwanag sa isang taong ngayon niya lamang pinayagang magkaroon ng hugis. Ngunit hindi rin niya maikakaila ang likas na pag-usisa. May mga tanong sa dugo na kahit hindi mo gustuhin, dumarating sa katahimikan. Pagdating sa munisipyo, matagal silang naghintay sa isang pasilyong amoy papel, alikabok, at electric fan na luma na ang ikot. Ang mga upuang plastik ay magkakadikit na parang sinadyang ipaalala sa lahat na wala kayong pribadong problema rito. Lahat ng tao ay may dalang papeles, at sa huli nakaupo lang din sa iisang init. Habang naghihintay, pinapanood ni Lyra ang kamay ng nanay niya. Kapag kabado ito, pinipisil nito ang hinlalaki gamit ang kabilang palad maliit na ugaling noon pa niya alam, ngunit hindi niya pinangalanan. Ngayon, sa simpleng kilos na iyon, naramdaman niyang hindi lamang siya ang may kinikimkim na pagod. Nang tawagin sila, simple lang ang unang nalaman, may lumang anotasyon sa titulo, may kailangang kopyahin, may ilang pangalan sa papel na kailangang tugmain sa mga kasulatan mula noon.
Walang malaking eksenang legal. Mas nakakapagod nga dahil ordinaryo. Ang babaeng clerk na kausap nila ay hindi naman bastos, pero sanay na sanay sa mga kwentong may sabit ang dokumento, kaya walang anumang bigat sa tinig nitong sabihin na, kung may naunang kasulatan po ang signatory, baka kailangan nyo pong ipakita ang chain. Chain. Napakaayos pakinggan ng salitang iyon para sa mga bagay na sa totoo'y binubuo ng kahihiyan, pagtitipid, pangamba, at mga pangakong hindi tinupad. Habang nagsasalita ang clerk, biglang napansin ni Lyra na si Nanay Faye ay nakikinig ng mabuti. Nagtatanong pa kung saan kukuha ng certified copy, magkano ang fee, ano ang pwedeng gawin kung kulang ang isa sa papeles. Dati, marahil aakalain niyang lakas iyon. Ngayon, sa tabi ng bagong nalalaman niya, nakita niya ring posibleng ito ang parehong ugat ng pinanggagalingan ng maraming pagkakamali ng ina niya. Iyong paniniwalang kaya mong dalhin mag-isa ang lahat, basta maaga mong masalo ang abala, bago umabot sa iba. Paglabas nila, napakainit na sa kalsada. Tahimik silang naglakad patungo sa maliit na opisina ng abogadong sinabi ni Nanay Fe. Hindi iyon magarang law office, kundi isang makitid na kwartong may 2 mesa, 3 upuan, at isang estanteng puno ng folder na parang pwedeng humulog anumang oras. Hindi nila nadatnan ang abogado, sabi ng assistant, nasa hearing daw at baka bumalik sa hapon. Pwede pong iwan ang papeles, sabi ng assistant, tumingin si Nanay Fe kay Lyra. Bumalik na lang tayo, sabi ni Lyra. Ayaw niyang iwan ang anumang bagay nang hindi niya nakikita kung kaninong kamay mapupunta. Sa simpleng sagot niyang iyon, may bahagyang kislap sa mukha ni Nanay Fe, hindi saya, kundi pagkilala na may sarili ng tindig ang anak niya sa mga usaping dati tinatago rito. Sa labas, dumaan sila sa palengke at bumili ng isda, kamatis, at murang kangkong. Habang pinapabalot ni Nanay Fe ang galunggong, biglang naisip ni Lyra ang tala sa notebook, muntik na niya makita sa palengke. Sa parehong uri ng lugar, sa pagitan ng usok, yelo, at mga isdang nakabuka ka sa estante, may isang bersyon pala ng buhay niya noon, na halos nagkatagpo sa lalaking tinatawag niyang wala. Napatingin siya sa mukha ng nanay niya, naabala sa pagtawad ng 5 piso, at naisip na may mga babae talagang kayang magsingit ng matinding pasya sa gitna ng pinakasimpleng gawain. Pagkauwi nila, inihain ni Tita Belen ang tanghalian, nang walang masyadong usisa, ngunit halatang naghihintay ito ng kaunting balita. May pag-asa pa naman, sabi ni Nanay Fe tungkol sa lupa, at iyon lang muna ang ipinasa niya sa kapatid. Hindi nito agad sinabi ang tungkol sa pagbalik pa nila sa abogado mamaya. Matapos kumain, si Lyra ay pumasok sa kwarto niya at muling inilabas ang mga sulat. Hindi na siya naghahanap ng isang pangungusap na biglang magpapalinaw sa lahat. Sa halip, ang hinahanap niya ngayon ay ang mga puwang kung kailan bumabagal ang mga padala, kung kailan nagiging mas mahaba ang paliwanag at mas maigsi ang aktual na kilos, kung kailan nasisingit ang mga salitang tungkol sa responsibilidad, na parang may timbang ngunit sa duloy na uuwi rin sa paghihintay ng babae at ng batang wala pang alam. Sa isa sa mga huling sulat, may linyang hindi niya napansin noong una, may isang bahay na hindi ko iniwan ng tama, kaya hindi ko rin kayo madala sa panibagong pagsisimula nang hindi ako lalo pang nagiging masama sa paningin ng lahat. Alam niya dapat niya lamang kamuhian iyon. At kinamuhian nga niya, pero may isang maliit na bahagi ng isip niya ang napilitang magtanong kung ilang tao ba talaga ang kailangang masira bago matawag na buo ang isang desisyon. Hindi iyon pagtatanggol, hindi rin patawad, isa lang iyong kapalaran ng sinumang nagsisimulang tumingin ng mas maigi sa mga matatanda, hindi na sila kasing daling sukatin. Bago maghapon, bumalik sila sa abogado, mas tahimik ang lakad nila ni Nanay Fe ngayon. Hindi dahil sa layo kundi dahil marahil ubos na ang nerbiyos sa umaga at ang natira na lamang ay pagod na may direksyon. Sa wakas, nadatnan nila ang abogado, matandang babaeng payat, nakasalamin, maikli ang pananalita, at may ugaling tingnan muna ang papel bago ang mukha ng kliyente. Sa loob ng halos 1 oras, ipinaliwanag nito na kung may lumang ang pirma si Ramon sa kasulatang konektado sa utang ni Mamang Selly, kakailanganin nilang maglinaw sa kampo ng mga tagapagmana nito para maayos ang transfer at mawala ang sabit. Hindi naman ibig sabihin nito na may hahabol sa inyo agad, sabi ng abogado, pero hindi rin mabuti ang manatiling malabo. Pagkasabi niyon, napatingin ito kay Lyra, at dahil may personal history pa rito, mas mabuting mauna kayong magtakda ng hangganan kaysa hayaan nyo silang magtakda para sa inyo. Hangganan. Isa na namang maayos na salita para sa bagay na hindi pa nila kayang buuin sa bahay. Tinanong ng abogado kung gusto ba nilang ang komunikasyon ay idaan muna sa papel.
Mabilis na oo ang sagot ni Nanay Fe. Hindi agad nakapagsalita si Lyra. Pwede rin po bang ako ang unang magbasa kung may dumating? Tanong niya sa halip, napatingin sa kaniya ang abogado, saka tumango. Pwede, sabi nito. Kung handa ka sa ganoong uri ng pagod, paglabas nila sa opisina, hapon na, mainit pa rin, ngunit hindi na kasing talim ng tanghali. Sa may waiting shed, umupo muna sila ni Nanay Fe habang hinihintay ang jeep. Hindi sila madalas maupo ng ganito na walang tiyak na ginagawa. Noon, marahil, sasabihin ng ina niya ang presyo ng isda o ang init ng panahon. Ngayon, pareho silang tila may bagong disiplina sa katahimikan, hindi na iyong nagtatakip, kundi iyong nagbibigay ng lugar. Nung sinabi mo sa abogado na gusto mo munang idaan sa papel, sabi ni Lyra pagkaraan, dahil ba ayaw mong makita sila, matagal bago sumagot si Nanay Fe. Hindi ko alam kung ayaw ko o natatakot ako. Magkaiba yun. Oo. At alin? Tiningnan siya ng ina niya, at sa tinging iyon ay wala nang pagtatangkang maging mas matatag kaysa sa totoo. Pareho. Napatango si Lyra. Sa gilid ng waiting shed, may batang nagtitinda ng mani, at sumisigaw ng presyo kahit wala namang bumibili. Ang ordinaryong liit ng eksenang iyon ay biglang naging mahalaga sa kaniya. Dahil sa gitna ng lahat, may bahagi pa rin ng mundo na hindi hinihingi sa kanya na magpasya kung kaninong pangalan ang titimbangin niya sa buhay niya. Hindi ko alam kung gusto ko silang makita, sabi niya sa wakas. Pero ayokong ako na naman ang huling makaalam ng lahat. Hindi na, sabi ni Nanay Fe, mahina ngunit tuwid, kung kaya ko, hindi iyan ang pinakamatatag na pangako. Ngunit sa unang pagkakataon, mas napanatag si Lyra sa kahinaan nito, kaysa kung nangako ang ina niya ng buong-buong kontrol. Ang totoo, marahil, ay iyon din ang unti-unti nilang natututuhan, na ang ilan sa pinakamalalim na bitak sa pamilya ay nagsisimula kapag may isang taong sobra ang tiwala sa kakayahan niyang buhatin ang lahat ng hindi nanghihingi ng tulong, nang hindi nagpapaalam, nang hindi nagsasabing hindi na niya kaya. Pagka-uwi nila, inabutan nila si Tita Belen na nagtitiklop ng labada at nanonood ng lumang teleserye ng walang volume. Ikinuwento ni Nanay Fe ang tungkol sa abogada, sa papel, sa sabit ng titulo. Hindi na nito nilihis ang ilang bahagi, hindi rin ito pinasimple ng labis. Habang nagsasalita ito, nakaupo si Lyra sa tabi at tahimik lang, ngunit naramdaman niyang may maliit na pagbabago sa loob niya. Hindi pa niya napapatawad ang ina niya, ni hindi pa siya handa sa salitang iyon. Ngunit naroroon na ang unang piraso ng ibang posibilidad na ang sumunod na yugto ng buhay nila ay hindi kailangang buuin sa parehong paraan ng pag-iwas. Kinagabihan, pagkatapos maghapunan, lumabas siya sa harap ng bahay at umupo sa mababang semento sa tabi ng paso ni Tita Belen, na matagal nang hindi namumulaklak, hindi siya umiiyak. Nakatingin lang siya sa kalsadang madalas daanan ng mga batang naghahabulan tuwing dapit hapon, at ng mga tricycle na halatang kilala na ang bawat lubak. Maya-maya, lumabas si Nanay Fe at umupo sa tabi niya, may dalang dalawang baso ng malamig na tubig. Hindi sila sanay sa mga eksenang ganito magkatabi sa labas, walang gawaing palusot, noong bata ka. Sabi ni Nanay Fe, nakatingin sa kalsada, lagi kang nagtatanong kung bakit wala kang picture na baby kasama ang tatay mo. Sinasabi kong wala kasi siyang camera, hindi napigilang mapangiti ni Lyra ng kaunti, mapait ngunit totoo. Naalala ko. Akala ko noon maliit na kasinungalingan lang. Wala namang maliit na kasinungalingan kapag inuulit mo ng maraming taon. Tumango si Nanay Fe. Oo, uminom sila ng tubig. Sa di kalayuan, may nagsasampay pa ng damit kahit padilim na. Galit ka pa rin ba? Tanong ng ina niya pagkaraan, at sa tanong na iyon ay walang pagtatanggol, wala ring pagmamakaawa. Isang simpleng paghahanap lang ng lugar kung nasaan na sila. Matagal bago sumagot si Lyra. Oo, sabi niya. Pero pagod na yung galit ko, mas mabuti ba yun? Hindi ko alam, at totoo iyon. Hindi pa rin niya alam kung ang paghupa ng talim ay simula ba ng paghilom o ibang anyo lang ng lungkot. Ngunit kahit paano, ng gabing iyon, may isang bagay na hindi niya itinago sa sagot. Umupo sila roon hanggang halos wala ng tao sa kalsada. Walang malaking pag-uusap, walang biglang pag-iyak, walang paghingi ng tawad na maganda ang tunog. Tanging dalawang babae lang na mag-ina, parehong alam nang hindi na sila maaaring bumalik sa dating gawi. Parehong hindi pa rin alam kung anong hitsura ng susunod. At marahil, dahil doon ay mas maingat ang paghinga sa tabi ng isa't isa. Bago matulog, lumapit si Lyra sa altar. Nandoon muli ang susi, nakapatong sa puting doily sa tabi ng rosaryo. Sandali niya itong tinitigan, saka iniwan kung saan iyon nakalagay. Sa kuwarto niya, inilabas niya ang larawan mula sa ilalim ng unan at hindi na ito binalik doon.
Isinuksok niya ito sa loob ng envelope kasama ng mga sulat, at ipinatong ang lahat sa ibabaw ng aparador, hindi na sa ilalim, hindi na sa likod, hindi na rin sa lugar na kailangang kandaduhan. At habang hinihigop ng bahay ang dahan-dahang paglapit ng gabi, alam niyang wala pang tapos, wala pang malinaw kung haharap ba siya sa pamilyang iyon, kung ano ang mawawala o mananatili sa titulo, kung paano niya muling titingnan ang ina niyang may mga pagkukulang na hindi na mabubura. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang mabuksan ang maliit na pinto sa lumang aparador, may naramdaman siyang hindi ginhawa at hindi rin katahimikan kundi isang mas payak at mas mahirap na bagay. Handa na siyang wag nang hayaang iba ang mag-ayos ng kwento ng buhay niya nang wala siya. Hindi iyon dumating bilang tapang. Mas mukhang disiplina lang sa umpisa, iyong uri ng pasyang hindi maingay, at hindi rin marangal pakinggan, kundi simpleng pagtanggi na muling maupo sa gilid ng sariling buhay, habang ibang tao ang nag-aayos ng dapat niyang malaman. Sa mga sumunod na araw, hindi naman biglang gumaan ang bahay. Kung tutuusin, naging mas malinaw lamang ang bigat. Nandoon pa rin ang mga umagang maaga si Tita Belen sa kalan. Ang amoy ng piniritong bawang na humahalo sa init ng lumang semento, ang radyo ng kapitbahay na laging malakas kapag balita at humihina kapag sermon, ang pag-alis ni Nanay Fe na nakasabit ang bag sa balikat na parang laging kulang ang isang kamay niya para sa lahat ng kailangan niyang dalhin. Ngunit sa ilalim ng mga bagay na iyon ay may bagong uri ng pag-iingat. Kapag may dumarating na sobre, hindi na ito basta na lamang inilalagay sa ibabaw ng ref o isinisiksik sa drawer ng lumang resibo. Tinatawag na siya ni Nanay Fe. Kapag pinag-uusapan ang pagbalik sa abogado, hindi na siya naririnig na parang bata sa kabilang kuwarto, kundi kasali sa mesa. Hindi pa rin sila sanay. Minsan, habang naghahapunan, biglang tumitigil ang usapan kapag sumasagi sa isang salitang maaaring humila sa kanila pabalik sa usaping hindi pa nila ganap na kayang bitbitin. Minsan naman, dahil sa sobrang pagpipigil, nagiging halos katawa-tawa ang pag-iwas. Gaya ng isang gabing nagtanong si Tita Belen kung may suka pa ba, para sa sausawan at 3 segundo bago sumagot ang sinuman, na para bang ang salitang suka mismo ay maaaring magbukas ng panibagong sugat. Ngunit unti-unti ring natutuhan ni Lyra na hindi lahat ng pagbabago ay dumaraan sa malalaking tagpo. May mga paglapit na nagmumukhang simpleng pag-abot lang ng baso sa mesa, nang hindi na kailangang humingi ng pansin. May mga pag-amin na nasa paraan ng isang tao nang hindi na agad umiwas ng tingin. Sa loob ng 1 linggo, dumating ang unang formal na sulat mula sa abogado ng mga De La Cruz. Hindi naman ito mahaba. Maayos ang Filipino, may bahagyang amoy ng Ingles sa pagkakabuo ng pangungusap, at paulit-ulit ang pagtiyak na ang pakikipag-ugnayan ay may layong linawin lamang ang ilang dokumentong may kinalaman sa dating pagkakautang at sa lagda ni Ramon. Sa dulo, gaya ng inaasahan, may isang talata tungkol sa posibilidad na magkaharap ang mga panig kung nanaisin. Nang basahin iyon ni Lyra sa mesa habang si Nanay Fe ay nakatayo sa likod niya, ramdam niyang halos tumigil ang paghinga ng ina niya sa bahaging iyon. Hindi naman kailangan agad, sabi ni Tita Belen mula sa kusina, na kahit hindi lumalapit ay halatang nakikinig sa bawat pagpitik ng papel. Hindi nga, sagot ni Lyra, at ibinaba niya ang sulat ng maingat. Para bang sa lakas ng pagkakalapag, ay maaaring madagdagan ang bigat ng desisyon, hindi siya napilitang sumagot agad. Iyon marahil ang isang bagay na totoong nagbago sa bahay. May mga tanong nang pwedeng iwan muna sa mesa nang hindi itinatawag na kawalan ng utang na loob, pagkamaramot, o pagkukulang. Gayunpaman, hindi rin mawala kay Lyra ang pakiramdam na ang pagpapaliban ay sarili ring uri ng sagot. Sa gabi, bago matulog, inilalabas niya minsan ang lumang larawan ni Ramon at Nanay Fe, at hindi niya tinititigan ng mahaba, sandali lang, sapat lang upang maalala na ang lahat ng ito ay hindi nagsimula sa isang dokumento, kundi sa 2 taong nagkasya sa isa't isa, sa panahon na hindi pa nila kayang sukatin kung gaano kalaki ang sisingilin sa kanila ng pagkakamaling. Piniling lagyan ng pag-ibig na pangalan. Hindi niya ipinipilit na maunawaan ang lalaki sa larawan, ayaw niyang mapadulas sa awa. Ngunit may mga sandaling nahuhuli niya ang sarili niyang sinusubukan alamin kung ano bang uring ngiti, ang mayroong ito iyong ngiting ipinangako lang ba sa maraming tao ang iisang anyo ng kabutihan, o iyong ngiting tunay namang naniwalang kaya niyang magtagpi ng 2 buhay, nang hindi niya muna sinisira ang isa. Sa pagdaan ng mga araw, nakakita rin si Lyra ng ibang mukha ni Nanay Fe, hindi bago kundi dati nang naroon marahil at hindi lang niya binibigyan ng tamang pangalan. Kapag umuuwi itong pagod mula sa patahian at uupo sa may pintuan para hubarin ang tsinelas,
May ilang segundong hindi pa ito tumatayo, at sa mga segundong iyon ay hindi ito simpleng nagpapahinga. Para iyong babae na muling tinuturuan ang sarili kung paano umuwi sa bahay na hindi na pwedeng tumayo sa parehong kasinungalingan. Isang hapon, nadatnan niya ang ina niya sa kwarto ni Mamang Selly, bukas ang lumang aparador, nakaupo sa sahig sa tabi ng mga kahon ng kumot. Hindi nito napansin agad ang pagdating niya. Hawak nito ang maliit na kahon ng hikaw na hindi magkapares at ang isang pirasong lumang panyo. Hindi naman umiiyak si Nanay Faye. Ang mas masakit nga ay ang kawalan ng luha sa mukha nitong tila alam ng may mga bagay na matagal nang naubos sa loob kaya hindi na iyon lumalabas sa mata. Anong ginagawa mo? Tanong ni Lyra mula sa pinto. Bahagyang natigilan ang ina niya bago sumagot, inaayos ko lang. Halos mapangiti siya sa pamilyar na kasinungalingang iyon. Sa bahay nila, ang ayusin ay salitang kayang tumukoy sa napakaraming uri ng pagtatakip. Ngunit nang lapitan niya ang ina niya, nakita niyang nakabukod na talaga ang ilang papel, may mga luma ng resibo sa isang tumpok, may mga hindi na kailangang dokumento sa isa pa. May mga bagay na halatang iiwan at may ilan namang itatabi. May itatapon ka? Tanong niya. May ilan? At yung mga sulat? Saglit na tumingin si Nanay Fe sa tumpok na iyon. Hindi ko pa kaya, hindi ko rin naman sinabi na itapon. Alam ko. Umupo si Lyra sa gilid ng kama ni Mamang Selly at tumingin sa loob ng aparador, na noon ay tila hindi na halimaw kundi lumang kasangkapan na pagod na ring magtago ng mga bagay na hindi naman talaga napapanatag sa pagkakakandado. Noong una kong nalaman, sabi ni Lyra, mabagal, ang pakiramdam ko, lahat ng hawak mo ay may kasamang kasinungalingan. Hindi sumagot si Nanay Fe agad. Ngayon? Tanong nito pagkaraan. Ngayon, sabi niya, at kinailangan muna niyang hanapin ang tapat na salita, mas hindi na simple. Nakakainis pa rin. Pero hindi na ako sigurado kung kasinungalingan lang ba ang tamang pangalan sa lahat. May mga bahagi yatang takot, may hiya, may pagod, may pagkapit sa mali. Tumango si Nanay Fe nang hindi ito tumitingin sa kaniya. Minsan iniisip ko, sabi nito, kung sinabi ko ng mas maaga, baka pareho pa rin tayong nasaktan. Pero baka mas hindi kita nadamay sa lahat ng paraan ng pag-iwas ko. Naramdaman ni Lyra ang pamilyar na kirot sa dibdib, ngunit hindi na katulad ng dati ang bagsak. Hindi na ito malinis na galit, may halo ng pangungulila para sa mga taon na hindi na mababawi, at marahil iyon ang mas mabigat. Ang galit, kahit masakit, ay may talim. Ang pangungulila sa hindi nangyari ay mas mapurol at mas matagal manirahan sa katawan. Hindi mo na rin siguro alam noon kung paano magsisimula, sabi niya. Oo, sagot ni Nanay Fe, at habang lumilipas ang taon, lalo akong nawalan ng karapatan sa unang salita. Hindi niya itinanggi iyon. Sa ilang usapan nilang ganito, napapansin ni Lyra na mas marunong ang nanay niyang magsabi ng totoo kapag wala na itong lakas maging maganda sa paningin ng iba. Iyon marahil ang kabutihang dala ng pagkahuli, kapag wala ka ng maipagmamalaking moral sa sarili, mas malaki ang tsansa mong maging tuwid. Ilang araw pa ang lumipas bago sila muling binalikan ng usapin ng pagkikita. Ang abogado ang tumawag kay Nanay Fe isang umaga at sinabing pumapayag ang kabilang kampo na idaan muna sa papel ang lahat, ngunit kung nanaisin, maaari raw magkaroon ng isang maikling pag-uusap sa opisina nito sa susunod na linggo. Hindi obligasyon, dagdag pa raw ng abogado, ngunit mas madali umanong matatansya ang mga hangganan kung magkakaharap. Nang sabihin iyon ni Nanay Fe, sa hapag habang naghihiwa si Tita Belen ng ampalaya para sa ginisa, naramdaman ni Lyra ang maikling paninigas ng hangin sa loob ng bahay. Hindi naman kailangan kung ayaw mo, sabi agad ni Tita Belen, at hindi malinaw kung iyon ba ay para sa kaniya o para sa kapatid nitong nakita na naman ang dating takot sa isang bagong anyo. Hindi ko nga alam kung ayaw ko, sabi ni Lyra. Ito ang pinakatapat na nasabi niya tungkol doon. Dahil totoo namang may bahagi sa kaniya na ayaw. Ayaw niyang makita ang mukha ng mga taong bahagi ng buhay ng lalaking hindi man lang nagawang maging tuwid ang presensya sa kaniya. Ayaw niyang masuri sa mga mata nila bilang posibilidad, iskandalo, obligasyon, o isa pang salansan ng papel na kailangang ayusin matapos ang pagkamatay ng ama nila. Ngunit mayroon ding bahagi sa kanya isang tahimik ngunit matibay na bahagi na napapagod na sa pamumuhay sa pagitan ng mga ipinapasang bersyon ng sarili. Kung hindi man para sa pagtanggap, kahit para lamang sa pagkakaroon ng sariling alaala sa halip na salaysay ng iba. Kapag pumunta ka, sabi ni Nanay Fe, nakatingin sa mesa, hindi mo kailangang maging magalang ng lampas sa kaya mo, hindi mo rin kailangang tanggapin ang anumang ibibigay nilang paliwanag. Napatingin si Lyra sa ina niya.
May kababaang loob sa paalalang iyon na hindi karaniwan sa mga matatandang sanay unahin ang mabuting asal bago ang katotohanan. Sasama ka? Tanong niya. Matagal bago sumagot si Nanay Fe. Kung gusto mo. At kung ayaw mo, sasama pa rin ako kung kailangan. Hindi perpektong sagot iyon, pero totoo. Si Tita Belen, na kanina pa tila nakikipagtalo sa ampalaya sa tindi ng paghiwa, ay nagsingit ng mahina. Ako, dito na lang ako. May mga taong mas nakakatulong kapag hindi sumasama. Halos ngumiti si Lira, totoo rin iyon. Sa maraming taon, si Tita Belen ang naging uri ng kasama na hindi nangunguna sa eksena ngunit laging naroroon upang pigilan ang tuluyang pagbagsak ng karaniwang araw. Baka nga hindi lahat ng laban ay kailangang daluhan ng lahat ng saksi. Nang sumapit ang araw ng pagkikita, maaga siyang nagising ng walang alarm. Hindi siya masyadong kinabahan sa unang 5 minuto pagkadilat, at iyon pa nga ang mas nakapagpakaba sa kanya. Ang katawang hindi agad nanginginig bago ang isang bagay ay minsan senyales lamang na ang takot ay mas malalim ang pwesto at hindi na kailangang magpakilala ng maingay. Nagsuot siya ng simpleng blouse na malinis ngunit hindi naman pang okasyon, at habang inaayos niya ang buhok, nahuli niyang tinitingnan niya ang sariling mukha sa salamin sa paraang hindi naman niya karaniwan. Hindi dahil umaasa siyang makakita ng bagong pagkakahawig, kundi dahil gusto niyang pumasok sa araw na iyon na hindi basta anino lang ng mga papel. Sa sala, handa na si Nanay Fe, mas tahimik kaysa karaniwan. Hindi sila masyadong nag-usap sa biyahe. Minsan, sa jeep, nag-abot ito ng panyo sa kaniya nang walang sabi, tinanggap niya iyon kahit hindi siya pawisin. Ang mga ganoong kilos, na sa ibang araw ay halos walang pangalan, ay biglang nagiging paraan ng mga taong hindi sanay humingi ng tawad gamit ang wika. Sa opisina ng abogado, naroroon na ang 2 tao pagdating nila. Isang babae na marahil ay nasa huling bahagi ng 30 o unang 40, maayos ang blouse, simple ang hikaw, at may hawak na folder sa kandungan na parang kailangang may pinagkakaabalahan ang mga kamay upang hindi masyadong makita ang kaba. Katabi niya ang isang lalaking kaedad marahil nilira ng kaunti lamang ang tanda, nakapolo, tahimik, may anyo ng isang taong kusang sumama, hindi dahil siya ang may pinakamatinding pangangailangan sa usaping ito, kundi dahil walang ibang gustong iwan ang isa sa pagharap dito ng mag-isa. Hindi na kailangang ipakilala ng detalyado. Sa mukha pa lang ng babae, alam ni Lira na ito si Alicia, hindi dahil sa matinding pagkakahawig. Sa katunayan, mas kahawig nito, marahil ang litrato ni Ramon sa gilid ng mata, sa tikwas ng bibig, kapag pinipigilan ang isang pakiramdam. Ang kahawig ni Lira sa sarili niya ay hindi malinaw. Ngunit may kung anong pagkilala pa rin na hindi galing sa dugo lamang, kundi sa sitwasyon. Pareho silang mga taong humarap sa kuwartong iyon na may dalang kasaysayang hindi sila ang sumulat ngunit kailangan nilang basahin ng maigi. Naupo sila. Ipinakilala ng abogado ang bawat isa ng maikli, halos formal, hindi na nito pinahaba ang mga salitang may kinalaman sa personal na bagay. Parang naunawaan nitong may mga kaso na ang sobrang wika ay lalo lamang nagpapabigat sa mga taong naroroon. Unang napag-usapan ang mga papel, ang lumang kasulatan, ang utang, ang lagda ni Ramon bilang witness at tagapamagitan sa isang usaping matagal na niyang sinubukang tulungan si Nanay Fe na maitawid noon. Lumalabas na dahil sa pagkamatay nito at sa pag-aayos ng mga naiwang dokumento, napansin ng pamilya ang ilang hindi tugmang detalye. Nagsalita si Alicia ng maayos, walang yabang, walang pahiwatig na sila ang may mas mataas na pwesto sa usapan. Hindi po namin gustong manggulo, sabi nito, hawak pa rin ang folder ng mahigpit. Sa totoo lang, matagal na ring may mga bagay sa bahay na hindi tuwirang pinag-uusapan. Lumabas lang ng mas malinaw nang ayusin ang papeles pagkatapos ng burol. Tiningnan niya sandali si Lira, saka mabilis ding ibinalik ang tingin sa abogado. Nais lang po naming maging maayos sa abot ng kaya. Sa payak na salitang maayos ay may sariling ironyang hindi maiiwasan, ngunit napansin ni Lira na wala siyang lakas laitin iyon sa isip. Masyadong pamilyar ang hangarin. Sa halos lahat ng pamilya, ang salitang maayos ang ipinapangalan sa pinakamaraming uri ng paglilinis ng kalat ng matatanda. Nang mapunta na sa bahaging hindi dokumento, walang gustong mauna. Ang abogado pa ang nagbigay ng puwang. Kung may nais kayong sabihin sa isa't isa, maaari naman, sabi nito, ngunit hindi naman mapilit ang tono. Sandaling tumingin si Alicia kay Lira ng diretsyo. Hindi ko alam, sabi nito, kung may karapatan akong magsalita sa anumang personal dito, hindi ko rin alam kung ano ang sinabi sa inyo noon. Ang alam ko lang, may mga sulat si Papa na nakita namin, at may ilang bahagi doon na malinaw na may pagkukulang siyang hindi na niya naitama.
Hindi umiyak ang babae. Hindi rin niya pinakinis ang tatay niya. Iyon ang unang bagay na napansin ni Lira. At marahil ang unang nagpaluwag sa balikat niya. Hindi ko kayo hinanap, sabi ni Lira, mas tahimik kaysa inaakala niya. Hindi ko nga alam kung paano. Tumango si Alicia. At hindi rin kami lumapit noon. Walang paliwanag agad. Pagkatapos ay huminga ito ng malalim. May mga bagay sa bahay na alam ng kalahati, pinapaniwalaan ng kalahati, at tinatanggap na lang para manatiling tahimik ang lahat. Hindi ko ipinagmamalaki iyon, pero ngayon ko lang din nabasa ang buong lawak. Sa gilid, narinig ni Lira ang bahagyang paggalaw ni Nanay Fe sa upuan. Hindi pa rin ito nagsasalita. Marahil alam nitong sa ilang sandali, hindi siya ang dapat magpaliwanag kundi ang ibang pamilyang dati wala namang mukha sa kanyang buhay. Ang lalaking kasama ni Alicia, na ipinakilalang kapatid nitong si Marco, ay saka lamang nagsalita, hindi namin gustong isipin mo na lumapit kami, dahil lang sa lupa, sabi nito. Pero ayokong magsinungaling na walang kinalaman din iyon. Lumitaw lang kasi lahat ng sabay-sabay. Nakatingin ito sa sariling kamay habang nagsasalita, at dahil doon ay mas totoo ang dating. Hindi niya sinusubukang magmukhang mas mabait kaysa sa sitwasyon. May bahagyang inis pa ring dumausdos sa loob ni Lira sa tuwing naaalala niyang kung hindi lumitaw ang papel na may sabit, malamang nanatili pa rin siyang isang lihim na nasa gilid ng buhay nila. Ngunit kasabay ng inis na iyon ay ang mas mababang. Mas payak na katotohanang karamihan sa mga tao ay hindi rin naman kusang humaharap sa ipinamanang hiya hanggat hindi sila tinutulak ng praktikal na pangangailangan. Hindi niya alam kung dapat ba iyong ikagalit pa sa mga anak, marahil oo. Marahil hindi sa parehong sukat na para sa ama nila. Alam ba ng nanay ninyo? Tanong ni Lira bago pa niya lubos mapag-isipan. Nagkatinginan sandali sina Alicia at Marco. May alam siyang hindi buo, sagot ni Alicia sa huli. At may piniling huwag usisain. Katulad ng maraming bagay sa kasal nilang hindi rin niya naipaliwanag sa amin ng maaga. Hindi na iyon bago kay Lira, ngunit may kakaibang pakiramdam sa pagkarinig na ang kabilang bahay ay may sarili ring uri ng katahimikan. Hindi nito pinantay ang sakit, ngunit binigyan nito ng bagong hugis ang salitang pamilya. Hindi pala iisa lang ang bahay na nabubuhay sa kalahating kaalaman, at sa pag-asang ang pananahimik ay sapat ng panghalili sa katotohanan. Napansin niyang ang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa strap ng bag, dahan-dahan niya iyong niluwagan. Wala akong alam kung anong klaseng gusto ninyong mangyari, sabi niya. Hindi ko rin alam ang gusto ko, hindi ito yung tipo ng bagay na biglang sasabihin mong mabuti at salamat. May nakilala akong mga kapatid. Walang nasaktan sa lantad niyang sinabi. Sa katunayan, si Alicia pa ang unang tumango. Hindi rin namin iyon inaasahan, sabi nito, gusto lang naming maging tama ang papel. At kung may anumang antas ng pagkilala na kaya mong ibigay balang araw, hindi namin ipipilit ang anyo. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, nagpatuloy sila sa mas praktikal na bahagi. Pirma, certified copies, hakbang sa pag-alis ng anotasyon, mga dapat isumite, sa kabuuan, wala namang eksenang maingay. Walang biglang yakapan, walang paghingi ng tawad na sapat para sa mga taon. Ngunit sa kalagitnaan ng mga papeles, may isang maliit na sandali nang ilapag ni Alicia sa mesa ang isang envelope at itulak iyon ng bahagya papunta kay Lira. May ilang litrato rito, sabi nito, hindi para pilitin kang makaramdam ng kahit ano, pero baka gusto mong magkaroon ng sarili mong pagpili kung titingnan mo o hindi. Hindi agad inabot ni Lira iyon, tumingin muna siya kay Nanay Fe. Hindi ito ngumiti o tumango ng malaki. Tiningnan lamang siya ng ina niya sa paraang nagsasabing, hindi na ako ang magpapasya kung ano ang dapat mong malaman. Kinuha niya ang envelope. Wala nang iba pang sinabi tungkol doon. Sa biyahe pa uwi, hindi kaagad nagtanong si Nanay Fe kung ano ang naramdaman niya. Marahil natutuhan na rin nitong may mga bagay na hindi dapat salubungin ng agarang pagsukat. Sa halip, nang marating nila ang terminal, tinanong lamang nito kung gutom na ba siya. Halos natawa si Lira sa biglaang paglapag ng katawan sa ordinaryo. Konti, sagot niya, kumain sila sa maliit na karinderyang malapit sa palengke. Iyong may mamantikang mesa ngunit masarap ang sabaw. Habang hinihimay niya ang isda, naisip ni Lira na may mga pagkain talagang kailangang nguyain ng mabuti para hindi matinik, gaya ring marahil ng ilang uri ng katotohanan. Ma, sabi niya makaraan ang ilang sandali, hindi tumitingin ng diretsyo, noong nasa opisina tayo. Akala ko magagalit ako pag nakita ko sila. At, tanong ni Nanay Fe, hindi pala ganoon kasimple. Hindi, nakakainis pa rin. Alam ko. Pero hindi sila yung kinagagalitan ko ng buo. Tumango si Nanay Fe at humigop ng sabaw. Hindi rin nila kasalanang ipinanganak sila sa bahay
na alam ang kulang at piniling huwag kumpletuhin. Pagkasabi niya niyon, napatingin si Lyra sa kaniya. May kakaibang ginhawa sa pagkarinig na kaya palang sabihin ng ina niya ang ganong uri ng pangungusap hindi na bilang nagtatanggol sa sarili, kundi bilang taong marunong nang kilalanin na ang pinsalang dulot ng isang lihim ay hindi lang sa isang direksyon kumakalat. Pag-uwi nila, sinalubong sila ni Tita Belen ng tanong na, "Kumain na ba kayo, bago ang kamusta?" At iyon ay isa sa mga dahilan kung bakit mahal siya ni Lyra kahit maraming taon na rin itong naging bahagi ng katahimikan. May mga taong inuunang tiyaking hindi ka magugutom bago kahayaan magsalita. Nang sabihin nilang nakakain na sila, saka pa lamang ito umupo at tumingin sa mukha nilang dalawa. "Mabigat?" tanong nito. "Hindi kasing bigat ng inasahan," sagot ni Lyra, saka nag-isip at dinugtungan, pero hindi rin magaan. "Aba, edi sakto lang sa buhay," sabi ni Tita Belen, at sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming linggo, napatawa si Lyra ng tunay kahit maikli. Kinagabihan, sa kwarto niya, binuksan niya ang envelope ng mga litrato. Hindi marami, 6 na piraso lang, isang pamilya sa tabing dagat na halatang may pera ng kaunti hindi sa karangyaan, kundi sa luwag ng tindig at damit. Isang birthday na may cake na tunay na cake, hindi loaf bread na nilagyan ng kandila. 2 litrato ni Ramon na matanda na, mas mabigat na ang pisngi, iba ang ngiti, may suot na salamin sa isa. Walang himala sa mga litrato. Hindi siya biglang nakadama ng pagkaalwan dahil may patunay na mayroon ngang ganoong tao. Ngunit habang hawak niya ang mga larawang iyon, may pumasok na mas tahimik na katotohanan. Ang lalaking ito ay hindi lamang multo sa sulat at lagda, namuhay siya hanggang tumanda, kumain sa mga handaan, nagpa-picture sa mga outing. Malamang ay nagreklamo sa traffic at presyo ng bigas at pagkakasakit ng likod, at sa lahat ng ordinaryong pagpapatuloy na iyon. Wala siyang puwang para ayusin ang puwang na iniwan niya sa buhay ng anak niyang hindi niya naipakilala. Mas masakit iyon sa paraang hindi palabas. Hindi siya pinili sa iisang malaking pagtatakwil. Hindi. Mas malupit dahil binuo ng lalaki ang isang buong ordinaryong buhay, na hindi siya isinama. Umupo siya sa gilid ng kama at matagal na hindi gumalaw. Nang kakatok si Nanay Fe sa pinto makalipas ang ilang minuto, sinabi lamang nito, "Papasok ako." Hindi iyon dati niyang gawi, noon. Basta na lang itong bumubukas at nagsasabi ng kung ano ang kailangan. "Oo," sabi ni Lyra, pumasok ang ina niya at tumingin sa mga litrato sa kama. Hindi ito lumapit agad. "Siya ba yan, noong huli?" tanong ni Lyra. Tumango si Nanay Fe, maingat na umupo sa tabi niya. Mas matanda na. "Oo." Sandali nilang tiningnan ang parehong larawan. "Anong nararamdaman mo?" tanong ni Nanay Fe, at may takot pa rin sa tanong na iyon. Parang baka mali ang sagot, at masira na naman ang anumang manipis na tulay na nabubuo. "Parang may nawala na hindi ko naman nahawakan," sabi ni Lyra, "at parang may taong naglakad sa mundo ng buo samantalang kalahati lang ang iniwan sa akin na kwento." Hindi sumingit si Nanay Fe, umupo lang ito roon, maya-maya, nagsalita rin, "Noong nalaman kong wala na siya, hindi ako umiyak." "Bakit?" "Hindi dahil wala na akong pakialam, siguro dahil masyado nang matagal ang pagitan. At dahil ang unang naramdaman ko ay hindi lungkot, pagod." Tumango si Lyra, "Ako rin." Dito sila higit na nagkaunawaan kaysa sa lahat ng mahahabang usapan nila. Sa pagod, hindi sa pagpatawad, hindi sa pagwawasto ng nakaraan, kundi sa simpleng katotohanang may isang tao na matagal nang nakaupo sa gitna ng kanilang buhay, kahit hindi nila siya pinapapasok sa hapag, at ngayong wala na siya. Ang pinakaramdam ay hindi pagkawala kundi ang mabigat na paglilinis ng espasyong iniwan ng mga desisyon niya. Sa mga susunod na linggo, naayos ang ilang papel. Mabagal ang proseso, gaya ng lahat ng bagay na dumadaan sa tanggapan, photocopy, pirma, at panibagong pirma. Minsan sumasama si Lyra, minsan si Nanay Fe lamang. May ilang mensaheng idinaan si Alicia sa abogado tungkol sa kulang na kopya o petsang kailangang linawin. Hindi naman sila naging palagi ang magkausap. Ngunit nang minsang kailangang kumpirmahin ang isang detalye sa sulat kamay ni Ramon, napilitang magkausap sila ni Alicia ng direkta sa telepono, maikli lamang iyon. Walang pagpapakilala sa panibagong antas. Ngunit bago ibaba ang tawag, nagsabi si Alicia ng, "Salamat sa pakikipag-usap." At sumagot si Lyra ng, "Salamat din sa hindi ninyo pagmamadali." Pagkababa niya ng telepono, hindi niya matawag na kabutihan ang naramdaman. Ngunit hindi na rin iyon pagtutol. Isa lang iyong maliit na paggalaw ng loob na marahil, kung aalagaan ng hindi pinipilit, ay maaaring maging mas maayos na anyo ng pakikitungo kaysa sa pagkakasanayan ng mga pamilyang laging may itinatabing hiya. Isang linggo ng hapon,
habang pinupunasan ni Lyra ang altar dahil inutusan siya ni Tita Belen at wala namang makakatanggi sa tinig nitong para laging may kasamang utos mula sa mga patay. Napansin niyang ang lumang susi ay wala na sa doily. Hindi na siya kinabahan tulad noon. Lumingon lamang siya at nakita si Nanay Fe sa pintuan, hawak ang susi. Nililipat ko na sa drawer ng mesa, sabi nito. Bakit? Tanong ni Lyra. Tiningnan ng ina niya ang altar, saka ang lumang aparador sa kabilang kuwarto, na hindi man kita mula roon, ay para bang kasama pa rin sa linya ng tingin. Kasi hindi naman na siya dapat iniikot sa dasal, sabi nito. Papel na lang siya ngayon, hindi na lihim. Ang pangungusap na iyon ay hindi perpekto. Hindi rin kasing lalim ng magagandang linya sa nobela, ngunit sa sandaling iyon ay tumama ito sa tamang lugar sa loob ni Lyra. Hindi na lihim, hindi ibig sabihing tapos na. Hindi ibig sabihing malinis na. Hindi ibig sabihing wala ng kirot sa mga butas ng nakaraan. Ngunit may malaking pagkakaiba ang bagay na nasasaktan ka dahil totoo, at ang bagay na nasasaktan ka dahil patuloy pang itinatago. Ilang araw pa, nagsimula ring muling magsalita si Tita Belen ng mas maluwag. Bumalik ang pagkainis nito sa taas ng presyo ng sibuyas, sa kapitbahay na mahilig manghiram ng timba at hindi magsauli agad, sa pagkahilig ni Lyra na iwan ang tuwalya sa maling sabitan. Hindi na puro maingat ang tono ng bahay. Sa una, muntik pang ngang mainis si Lyra nang pagalitan siya tungkol sa basang tsinelas sa sala, ngunit maya-maya ay naunawaan niya na marahil iyon din ang isang anyo ng paghilom, ang kakayahang magalit sa maliliit na bagay muli, dahil hindi na lahat ay umiikot sa isang lihim na nangingitim sa gitna ng bahay. Hindi ibig sabihin niyon na tapos na ang mas malalim na pag-uusap. May mga gabi pa ring biglang mapapansin ni Lyra na hindi niya alam kung paano tatanungin ang tungkol sa ilang detalye. Kung ano ang amoy ng damit ni Ramon noong bata pa si Nanay Fe. Kung may regalo ba itong ibinigay ng may tunay na pag-iisip. Kung minahal ba nito ang nanay niya ng sapat upang masaktan din sa sarili niyang duwag. Ngunit hindi na rin niya kailangang malaman ang lahat para umusad. Unti-unti, natututuhan niyang may mga sagot na hindi kailangang makuha upang itigil ang pamumuhay sa tabi ng tanong. Dumating ang araw na tuluyang nalinaw ang sabit sa lupa. Hindi ito nagdala ng yaman, maliit lang naman talaga ang bahaging iyon. At pagkatapos ng lahat ng gastusin at pag-aayos, halos hindi iyon mukhang gantimpala. Ngunit nang hawakan ni Nanay Fe ang malinis ng dokumento sa mesa ng abogado, nakita ni Lyra ang kakaibang paraan ng paghinga nito, hindi saya, hindi tagumpay, kundi pagluwag ng isang sintas na matagal nang nakasakal, at ngayon lamang lumuwag ng kaunti. Akin na ba talaga to? Bulong nito, halos sa sarili. Inyo po, sagot ng abogado. Inyo. Sa maliit na salitang iyon, may kung anong naging tahimik sa loob ni Lyra. Hindi dahil sa papel, kundi dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may isang bagay mula sa nakaraan na hindi dumating sa kanila bilang utang, patahimik, o kapalit ng katahimikan. Pag-uwi nila, nagluto si Tita Belen ng pansit kahit walang okasyon. Aba, may dahilan naman, sabi nito nang punahin ni Lyra, hindi lahat ng ipinagdiriwang kailangang malaki. Habang kumakain silang tatlo sa hapag, naisip ni Lyra na tama iyon. Hindi nga lahat kailangang malaki. May mga panalo sa pamilya na hindi naman mukhang panalo sa labas. Ang pagiging kabilang sa usapan sa halip na idaan sa iyo matapos ang lahat. Ang kakayahang sabihing galit ka nang hindi binabalikan ng utang na loob. Ang paglipat ng susi mula altar tungong drawer. Ang pagbabalik ng ordinaryong ini sa bahay. Nang gabing iyon, bago matulog, lumabas siya sandali sa harap ng bahay. Mainit ang hangin ngunit may bahagyang paggalaw mula sa malayo. Sa kabilang kanto, may batang nagbibisikleta ng pabalik-balik at may isang babae na paulit-ulit tinatawag ang anak niyang maligo na. Ang buong kalye ay walang kamalay-malay sa mga dokumentong naayos, sa mga pangalang lumitaw, sa mga taong hindi na mabubuhay upang sagutin ang ilang tanong. At marahil iyon din ang tamang anyo ng dulo para sa bagay na gaya nito, hindi fireworks, hindi pagsasara ng sugat na parang wala ng peklat, kundi simpleng pagpapatuloy ng gabi sa isang mundong hindi titigil, dahil lamang may isang pamilya na sa wakas ay tumigil sa pagsisinungaling sa sarili. Umupo siya sa mababang semento, at ilang minuto lang ang nakalipas ay lumabas si Nanay Fe, may dalang dalawang hiwa ng mangga na isinawsaw sa bagoong sa iisang platito. Walang sabi-sabi, inabot nito ang isa. Tinanggap ni Lyra. Kumain sila ng hindi nagmamadali. Hindi ko alam, sabi ni Nanay Fe matapos ang mahabang katahimikan, kung mapapatawad mo ako ng buo. Tiningnan ni Lyra ang manggang hawak niya, saka ang kalsada. Hindi ko rin alam kung iyon ba ang tamang sukatan. Ano ang tama? Siguro yung hindi na tayo babalik doon sa dati. Hindi agad sumagot si Nanay Fe.
Nang magsalita ito, mahina lamang. Ayoko na rin. Sa simpleng tugon na iyon, walang panunumpa, walang malalaking salita, ngunit naroon ang pinakakailangan ni Lyra marahil sa puntong iyon. Hindi kapatawaran, hindi paliwanag, kundi kasamang tumatangging bumalik sa lumang ayos. Inubos nila ang mangga. Sa loob ng bahay, narinig nila si Tita Belen na pinapatay ang telebisyon at pinagsasabihan ang pusa ng kapitbahay na huwag nang pumasok sa kusina. Ang mga ganoong tunog, ordinaryo at halos katawa-tawa, ay biglang napakahalaga. Sapagkat sa huli, iyon din naman ang binubuo ng buhay na kailangang ipagpatuloy pagkatapos ng isang lihim. Paghahain ng hapunan, pagtitiklop ng damit, pakikipagtalo sa presyo ng gulay, pag-abot ng panyo sa diip, pag-upo sa may pinto kapag pagod, at ang dahan-dahang pagtanggap na may mga bahagi ng sarili mong kwento na hindi mo na mababawi sa paraang gusto mo. Ngunit maaari mo pa ring akuin sa paraang hindi na ipinapasa sa iba ang kapangyarihang pangalanan ka. Nang pumasok sila sa loob, nandoon ang lumang aparador sa kwarto ni Mamang Selly, sarado ngunit hindi na mabigat sa paningin. Sa mesa sa sala, nasa drawer ang susi, kasama ng mga ballpen na hindi na nagsusulat, ilang lumang resibo, at tape measure ni Tita Belen. Doon na marahil ang tamang lugar nito hindi na simbolo, hindi na sumpa, hindi na daan patungo sa isang lihim na kailangang bantayan, kundi simpleng bagay na minsang nagbukas ng isang pinto at ngayoy maaari nang manatili sa bahay, nang hindi sinasamba, hindi kinatatakutan, at hindi rin tinatago, at nang humiga si Lyra ng gabing iyon, hindi pa rin malinis ang lahat. Hindi nawala ang ilang kirot sa tuwing maaalala niya ang mga taon ng hindi pagkakaalam. Hindi rin naging banal sa alaala ang ama niyang hindi niya nakilala. May mga litrato pa rin sa envelope na hindi niya kayang tingnan ng madalas. May isang pamilya sa kabilang dulo ng kwento na marahil ay mananatiling magalang ngunit hindi kailanman tunay na magiging malapit. May ina siyang minamahal at nasasaktan pa rin siya dahil dito. Ngunit sa pagitan ng lahat ng hindi naging buo, may isang bagay na sa wakas ay tumama sa tamang pwesto. Hindi na siya nakatayo sa labas ng sarili niyang buhay. At kahit wala namang himalang naganap, sapat na marahil iyon upang ang kinabukasan. Gaano man ito kaordinaryo, ay harapin niya hindi bilang taong inihanay lamang sa tabi ng lihim ng iba, kundi bilang babaeng marunong nang tumingin sa pinagmulan niya ng hindi na umiwas, at iyon, sa isang bahay na matagal na umasa sa katahimikan, para manatiling buo, ang pinakamalapit na anyo ng katotohanan na kaya nilang tirhan ng magkakasama.